Alamat, ang kalikasan ay nagluwal ng 5 espiritong perlas. Ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Ang pagsasama ng 5 perlas ay magbubunga ng banal na kapangyarihan. Ang sinumang magtataglay ng 5 espiritong perlas, siya ang maghahari sa daigdig. Ang 5 espiritong perlas ay hindi dapat mapunta sa mga kamay ni Mokchen. Kung hindi, ang dakilang piya ay magiging isang dagat ng dugo at luha. Magsialis kayo sa pintuan sa likuran, ngayon din. Bilis. Takbo. Mokchen, dahil sa iyong makasariling hangarin, gumawa ka ng napakalaking kasalanan. Tiyak na wala kang mapaglilibingan. Kung ako ay maging demonyo, ano ang magagawa ng langit? Isuko mo ang 5 espiritong perlas. Kung hindi, ang buong angkan ng duguan ay mamamatay. Panaginip mo yan. Matigas ang ulo mo. Naghahanap ka ng kamatayan. Pangulo, naisaliksik na ang lahat, ngunit hindi natagpuan ang 5 espiritong perlas. Pangulo, ang tagapagmanang lalaki ng duguan ay tumakas sa pintuan sa likuran. Habulin. Lincoln, hindi na ako makakatakbo. Ako ang magpapasan sa iyo. Hindi pwede. Kung ganoon, wala sa atin ang makakatakas. Ikaw ang pag-asa ng angka ng duguan. Tumakbo ka na, huwag mo akong intindihin. Hindi ko kayo iwan kailanman. Kung aalis tayo, sabay-sabay tayong aalis. Lincoln, huli na. Nahabol na tayo nila. Umalis ka muna. Kami ang bahala sa pagkakita sa kanila. Lalaki ako ang magpoprotekta sa inyo. Nandito ako. Huliin niyo ako. Magtatago muna tayo. Sa hinaharap, tiyak na tayo ay maghihiganti. Tingnan natin kung saan ka patatakbo. Isuko mo ang 5 espiritong perlas at bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Kahit mamatay ako, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Ngayong gabi, ang madilim na gabi ay tatanggali sa pagkakatatag. Wala kaming anumang away sa inyong templo ng banal na pagtatanggol. Bakit ninyo wawasakin ang aming madilim na gabi? Mokchen, naalala mo pa ba noong 15 taon na ang nakalipas? Ang pagkalipol sa buong angkan ng duguan. Pagbati sa Panginoon ng templo. Ang Panginoon ng templo ng banal na pagtatanggol, ang pinakamataas na pinuno ng daigdig. 15 taon na ang nakalipas dahil sa iyong makasariling hangarin, pinatay mo ang buong angkan ng duguan. At ako ang tagapagmanang lalaki ng duguan, si Lincoln. Upang dalahanin ang pagkamatay ng aking angkan, pinalitan ko ang aking pangalan bilang Yechen. Ngayong araw, ang iyong ulo ang gagamitin kong alay para sa duguan. At sa 108 kaluluwa ng mga namatay. Huwag mo akong patayin. Ang 4 na ampon na babae ng duguan ay buhay pa. Noon, hindi ko sila natagpuan. Ano? Nasaan sila? Maaaring nasa lungsod ng Susila. Nakamit na ang paghihiganti. Pupunta na ako ngayon sa lungsod ng Su. Hinlan, gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng templo ng banal na pagtatanggol. Tiyaking mahanap natin ang aking 4 na ate. Sinisunod. Tumigil ka. Saan ka tatakbo? Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Tol, itong babae ay gusto ni Ginoong Shen. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Huwag kang makialam. Sino si Ginoong Shen? Mga lalaki, nang-aapi ng babae, wala ba kayong hiya? Ngayon, ako ang magpapatigil nito. Gusto mo bang mamatay? Bukas, anibersaryo ng kamatayan mo. Sugod! Wow, ang gwapo. Nadroga ako, ang init, tulungan mo ako. Grabe, ang intense. Bagong dating lang sa Sioux City, may ganito agad. Boss, nalaman namin, yung 4 mong kapatid na babae, baka nagpalit ng pangalan para makaiwas sa pagtugis. Patuloy ang investigasyon namin. Mga ate, hahanapin ko kayo. Kahapon tapos na. Hoy, King Cheng, nasaan ka? Nasa Panong Villa ako. May gagawin pa ako. Tatawag ulit ako mamaya. Labinlimang taon na, ama, nakabalik na ako. Sino ka? Sa liwanag ng araw, pumasok ka sa bahay ko. Anong gusto mo? Bahay mo. Ed, tulungan mo ako. May manyak dito sa bahay. May masamang balak siya sa akin. Ako, manyak. Sasabihin ko sa'yo, magaling ang ate ko kung magloko ka. Pupulbusin ka niya. Bahay ko ito.
Gusto ko sanang itanong, bakit ka nandito? Walang paalam, tumira kayo dito. Ito ay iligal na paninirahan. Bahay mo. Tignan mo. Sa bahay ko, nagsusuot ng ganyan ka-sexy, nagyayoga. Mukhang sinasadya mong akitin ako, naglalaro ka lang. Hindi na kailangan ng ganyan, handa ako sa lahat. Yechen. Tama. Walang duda, ano pa ang masasabi mo? Ate, nasaan yung manyak? Puputulin ko siya. Ikaw yun. Ang ganda. Titignan mo pa. Bubunutin ko ang mga mata mo. Nahanap namin ang may-ari ng villa. Siya yun. Ito lang ang naiwang mana ng aming ama-amahan. Kailangan namin itong bilhin. Kapag nahanap si Lintin, ibabalik namin sa kanya. Gusto naming bilhin ang villa. Magkano? Mahalaga ang villa na ito sa amin. At matagal na kami dito nakatira. May koneksyon na kami. Kung ibebenta mo, kahit magkano, babayaran namin. Paumanhin. Hindi ako naghahanap ng pera. Mahalaga din sa akin ang bahay na ito. Kaya, Ang market value ng villa na ito ay 3 bilyon lang. Ano sa palagay mo? 500 milyon? Pwede ka namang bumili ng mas magandang bahay. kahit 10 bilyon, hindi ko ibebenta. Ikaw, kung ayaw mong ibenta, pwede bang irentahan? Marami naman silid dito, isa sa bawat kapatid namin. May isa pang kwarto, sakto lang para sa'yo. 2 kapatid pa, pwede namang irentahan. Pero ang renta, 3,000 kada buwan, hiwalay pa ang kuryente at tubig. Sige, ayos lang. Pero may kondisyon kami, lalaki't babae kasi. Bawal kang pumasok sa mga kwarto namin, kung hindi. Paano kaming mga gutom na gutom, malakas ka pa naman? Baka may masamang balak ka sa akin, nang gugulo ka. Hindi ko na mapapangako na makokontrol ko sarili ko, lalo na kung ganyan ang suot mo. Kaming mga gutom na gutom, may masamang balak sa'yo. Isa pang kondisyon, bawal kayong magdala ng lalaki dito para magkagulo. Kung magdadala ako ng babae, problema ko yon. Malaking kapangkela. Hindi pwede sa bahay na to. Kaming 4 lang. Walang ibang babae ang pwedeng tumira dito. Single kami lahat. Hindi kami magdadala ng lalaki. Kaya, hindi kami pwedeng magdala ng babae dito para makagulo. Ang unfair naman, lalaki ako. May pangailangan din ako, di ba? Hindi naman kayo talaga. May masamang balak sa akin, no? Pwede na rin. Panaginip lang yan. Pumunta ako sa city para hanapin ang 4 na ate ko. Sino nang mag-aakalang makakasama ko ang 4 na magagandang babae, ang saya? Makakita rin ako sa inyo. Sabi mo na, wala rin Lintin. Wala pa rin balita tungkol kay Lintin. Hindi ko alam kung buhay pa siya o patay na. Kailangan kong mabili ang bahay na to. Kahit pa magseduce ako. Huwag kang magpakabaliw. May balita ako mula kay ate. Nawasak ang Dark Knight. Patay na si Mochen. Mabuti naman. Nasaan na yung putang inang kincheng na yon? Lumabas ka riyan. Shen Haoyu, anong ginagawa mo dito? Ah, si Boss Liu pala. Akala ko ba nakatira ka rin dito? Palabasin mo yung putang inang kincheng na yon. Kung lalapastanganin mo pa si King Cheng, pupulutin ko yung dila mo. Nang intimidate ka? Ako ang panganay na Shen sa South Province. Sa buong South Province, sinong maglalakas loob na saktan ako? Tawagin mo na si Kincheng, lumabas siya. Walang kwenta ang pagkatago niya. Ano ang nangyari kay Lina? Kahapon, inanyayahan ni Shen Xiao si Kincheng na kumain. Gusto niyang mag-usap ng mas malalim. Bigla na lang umalis si Kincheng. Kaya galit na si Shen Xiao ngayon. Wala si King Cheng dito, pwede ka nang umalis. At huwag mo nang isipin si King Cheng. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Liu Zi, sino ka ba? Basta sabihin lang ng Shen family. Pwede ka nang iban sa buong Southern Province. Lincoln Group. Kung hindi darating si Kincheng, unahin ko kayong sirain. Santukin sila. Huwag na, huwag na. Masakit. Tawagan ko na si Kincheng ngayon. Papuntahin ko siya. Kincheng, pumunta ka na sa Palong Villa. Kung hindi ka darating, mapapalo na ako. Pupunta na ako agad. Lina, si Aoja, okay lang ba kayo? Ingnan mo ang ginawa nila sa akin. Paano na ako makikita sa iba? Bastos. Isa ka lang namang artista. Nagkakagusto ako sa'yo. Maswerteng makipaglaro sa'yo. Tapos nagpapakamalinis ka pa sa hap ko. Shen Haoyu, hindi talaga ako. Pwede sumang-ayon sa hinihingi mo. Kalimutan mo na yan. Wala pang nagtanggihan sa akin sa Southern Province. Shen Haoyu. Maniwala ka, isang salita lang mula sa akin. Pwede kitang iban ng tuluyan. Shen Xiao, maayos tayong mag-usap. Nagkamali lang si Kincheng. Artista ako, hindi pukpok. Shen Haoyu, bitawan mo ang 4 kong kapatid. Shen Haoyu, sasaktan mo ang kapatid ko. Maghahanap ka ng gulo. Sag. Apat, okay ka lang. Okay lang ako. Shen Haoyu, kahit anak ka na Shen family sa Southern Province, babayaran mo yan ngayon. Tulungan mo ako, Divine Official.
Divine Official ng Imperial God Temple. Being, pang negatibo 72 sa ranking ng mga mamamatay tao sa Dacia. Talagang iba ka. Bakit tinutulungan mo si Shen Haoyu? Divine Official ng Imperial God Temple. Nakalimutan kong sabihin, pinsan ko ang judge ng Imperial God Temple. Nakipag-ugnayan na ang Shen family sa Imperial God Temple. Ngayon, may lakas ka pa bang patayin ako? 3 pari, hulihin ninyo sila. Ate, bunso, umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Aray. Bunso, kumusta ka? Ang mga pari ng templo ay pawang mga master. Nakakatakot talaga. Huwag ninyo akong intindihin. Umalis na kayo. Ako na ang bahala sa kanila. Wala sa inyo ang makakaalis, King Cheng. Hindi ka ba nagmamalinis? Ayaw mong paglaruan ako? Kaya't kayong 3 magkapatid, maglingkod kayo sa akin. Kapag nasatisfy ako, pag-isipan kong patawarin kayo. Shen Haoyu. Ang at ko ay isa sa 7 wargod ng Dacia. Kung gagawin mo sa amin ang anuman, hindi ka nito pababayaan ng at ko. Hahaha. Kung noon. Talagang hindi namin kayang kontrahin ang 7 wargod. Ngunit ngayon, ang pamilya Shen ay may templo sa likuran nito. Kahit na ang 7 wargod, o kahit na ang mga hari at general, hindi kami natatakot. Ang templo ay may hindi mabilang na wargod. Isang maliit na 7 wargod, hindi namin ito pinapansin. Shen Haoyu, pakawalan mo ang aking mga ate. Ang anumang hiling mo, susundin ko. Huwag. Kahit mamatay ako, hindi ko hayaang magtagumpay ka. Matigas ang ulo. 3 pari, hulihin sila. Masisiyahan ako ng husto. Hahaha. Ngayon, tingnan natin kung paano kayo makakatakas sa akin. Gagawin ko sa inyo ang gusto ko. Aray. Panaginip lang yan. Ang ingay. Hindi ba ako makakatulog? Hindi ba sinabi kong huwag kayong matala? Ang mga lalaking hindi kilala dito sa bahay. Bakit ang dami ninyo? Yechen, wala itong kinalaman sa iyo. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Ate, bunso, sino siya? Parang pamilyar. Ay, hindi ba't ito ang maliit na excitement sa hotel? Siya ang kapatid nila. Putangina, sino ka? Sino ka naman? Bahay ko ito. Pumasok ka sa bahay ko at tinatanong kung sino ako. May sakit ka ba? Kung may sakit ka, pumunta ka sa ospital. Tol, bahay mo ito? May problema ba? 3 babae at 1 lalaki sa isang kwarto. Kung kumalat ang ganitong mainit na balita, sigurado magiging usap-usapan ito sa buong Timog Lalawigan. Hahaha. Shen Haoyu, huwag kang magsalita ng walang basehan. Nagsasama lang kami ng tirahan dito. Nagsasama ng tirahan? Sino ang naniniwala diyan? Ikaw, ang CEO ng Lincoln Group, may bilyon-bilyong ari-arian. Kailangan mo pa bang makisama sa tirahan? Hoy, bata. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na. Yechen, wala kang kinalaman dito. Umalis ka na. Bibigyan kita ng 10 segundo. Ilabas mo ang mga tao mo sa villa ko kung hindi. Mamamatay ka. Hahaha. Patayin mo ako, bata. Alam mo ba ang sinasabi mo? Bibigyan kita ng isang pagkakataon na. Ayusin ang sinabi mo. Sabihin mo ulit. May 5 segundo na lang. Magpapanggap ka sa hap ko? Alam mo ba ang kahihinatnan? Yechen, kahit ang pangatlong kapatid kong babae ay hindi kalaban nito. Umalis ka na. Ayaw naming madamay ka. Yechen, alam mo ba ang Divine Palace? Ang 3 ito ay mga Divine Priest ng Divine Palace. Lahat sila ay Master Realm at kapag nagtutulungan, kaya nilang labanan kahit ang Grandmaster. Kung magmamatigas ka, tanging kamatayan ang maghihintay sa iyo. Malakas ba ang Divine Price ng Divine Palace? AME, paano mo malalaman ang Divine Palace? Isang basura ka lang. Kung talagang gusto mong mamatay, unahin kitang sirain. Para makita mo kung paano ko silang 3 babae abusuhin. Shen Haoyu, hayaan mo siyang umalis. Gawin mo sa amin ang gusto mo. Pa sa kanya ay nagpapakumbaba kayo? Mukhang malaki ang halaga niya sa inyo. Kaya lalong hindi ko siya palalampasin. Yechen, umalis ka na.
Baka mamaya mamatay ka talaga. Hindi ko akalain na ganito kayo kaalala sa akin. Naiiyak ako. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Sino ang nag-aalala sa'yo? Huwag kang mag-assume. Ayaw lang naming madamay ang inosente. Sila ang mga nangungupahan sa akin. Bilang may-ari, responsibilidad kong protektahan sila. Kung ayaw mong umalis, tutulungan kitang umalis. Mukhang talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong mo. Sage, sisiguraduhin kung hindi ka mamatay ng madali. Ipapatikim ko sa iyo ang hirap na mas masahol pa sa kamatayan. Sage, Mag-ingat. Lele. Tinalo ang 3 Divine Priest sa isang galaw. Ang galing. Ganito pala siya kalakas. Ang Divine Priest ay ang pinakamababalang. Sa Divine Palace, sa itaas ng Divine Priest ay mayroong High Priest, Judge, Grand Judge, at iba pang malalakas. Gayon, talagang inaway ni Yechen ang Divine Palace. Malaking problema ito. ano ka ba talaga? Nangahas ka pang kalabanin ang templo ng paghuhukom. Ang pari ng templo ng paghuhukom kailan pa naging tagasundo ng isang pamilya. Nakakahiya sa templo. Babalaan kita. Pinsan ko ay hukom ng templo ng paghuhukom. Nakasakit ka ng 3 pari, kalaban mo ang buong templo. Hindi ka palalampasin ng pinsan ko. Ile. Anong gagawin mo? Huwag kang magkakamali. Aray, Hinamak mo ang babae ko, ang aking nirerenta. Kanina ang yabang mo, ngayon? Sige, ipagpatuloy mo. aray, gago. Patayin mo na ako kung kaya mo. Pumasok ng walang pahintulot. Nang api gamit ang impluensya, mandurugas. Ganyang klaseng basura. Kung papatayin kita, para sa kapakanan ng bayan yon. Ha ha ha. Sage, subukan mo. CJ, gagawin ko ang gusto mo. Huwag. Kanina, gagahasain ka nitong hayop. Kung papatayin mo siya talaga, hindi ka palalampasin ng pamilya Shen. Tiyak hahabulin ka ng templo ng paghuhukom. Hindi sulit. Gusto nyo akong patayin? AMEA, hindi nyo kayang panagutan ang mga kahihinatnan. Ikaw at sila, lahat kayo ay mamamatay kasama. Ganoon ba? Heh. Ganito lang ang tapa mo. Basang-basa na ang pantalon mo. Nangahas ka pang magyabang sa harap ko. Kung mamamatay talaga dito si Shen Haoyu, malaking problema yon. Ang baho. Umalis ka na. Sag, maghintay kayo. Sa tulong ng pinsan ko, nalaman ng pamilya Shen na nasa Sioux City ang punong pari ng templo ng paghuhukom at nakipagkasundo na ang pamilya Shen sa templo para sa negosyo. Sa gabi ng pagdiriwang ng pakikipagtulungan, ang misteryosong punong pari ay maaring dumalo. Sa sandaling iyon, isang salita ko lang. Ayang-kaya kong lipulin kayong lahat. Sa oras na iyon, walang makakapantay sa pamilya Shen sa Timog Lalawigan. Kayo, wala kayong magagawa kundi lumuhod at humingi ng tawad. Sa araw na iyon, sana kasing tapang pa rin kayo tulad ngayon. Ang daldal mo. Arj. Naku, nakipagtulungan na ang pamilya Shen sa templo ng paghuhukom. Ang templo na ngayon ang kanilang sandigan. Sa harap ng templo, parang langgam lang tayo. Kayang-kaya nila tayong puksain. Dapat nating sabihin agad kay ate. Baka may paraan siya. Bagamat 7 Star War God si At, sa harap ng templo, hindi siya gaanong mahalaga. Sana ay makakonekta si ate sa templo ng paghuhukom sa ganitong paraan. Baka may pag-asa pa. Ang templo ng imperyo, sa tingin nyo'y ganon kasindak. Ang templo ng imperyo ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo, ang Panginoon ng lahat ng bansa. Kahit isang ordinaryong pari lang, kayang maghari sa isang rehiyon. Ang sindak na dulot nito, hindi may kukumpara. Ha? Yechen, salamat sa pagtulong kanina. Bilang may-ari ng bahay, protektahan ang mga nangungupahan, lalo na yung mga babae. Siyempre responsibilidad ko. Pero kung may reward man, mas mabuti. Nakangiti ka pa. Mag-empake ka na tumakbo. Magtago ka sa isang lugar, baka makaligtas ka pa.
Alam ko na. Gusto niyo lang akong paalisin, di ba? Ayaw ko nga. Hindi kami nagbibiro. Kapag nagiganti ang pamilya Shen, hindi mo kakayanin. Ako ang sasalo kung may mangyari. Ang galing talaga ng lalaking iyon. Naku naman, nagpapantasya ka pa? Na-offend mo si Shen Xiao. Siguradong walang mag-hire sa'yo para sa pelikula. Eh di wag na lang mag-shooting. Ikaw. At saka, sino yung lalaki kagabi? Et, anong lalaki? Wala. Lina, Xiaojia, umalis muna kayo. Usap tayo mamaya. Ate, may tinatago ka ba sa amin? Kagabi, nilagyan ako ng gamot ni Shen Haoyu. Naglakad-lakad ako nang hindi alam ang ginagawa, napunta ako sa kwarto ng iba, tapos nangyari na yung dapat mangyari. Ha? Baka mabuntis ako. Tingnan natin, nasa safe period ka, malamang hindi. At saka, ang pagbubuntis, samba lang yan. Maliit ang tsansang mabuntis agad sa isang beses. Mabuti naman. Anong mabuti? Anong itsura nung lalaki? Puputulin ko yung ano niya. Yeti. Dapat talaga, yung mga lalaking ng abuso, tapos takas agad pagkatapos. Mga gago, hindi dapat patawarin ang mga yan. Kapag nalaman ko kung sino siya, gagawin ko siyang mas masahol pa sa patay. Ang inuon, gusto ka makausap ni Hongyue, ang pitong bituing mandirigma ng Daxia. Si Hong Yue, ang pitong bituing mandirigma. Siya kaya yung tinutukoy na ate nung tatlong magagandang babae. Panginoon, papayag ka bang makipagkita? At isa pang bagay, ang pamilya Shen at ang templo ng imperyo, may negosyong pakikipagtulungan sa Timog Lalawigan. Gaganapin ang cooperation dinner sa Society. Inaanyayahan kayo ng head ng Shen family na dumalo. Pero, tinanggihan ko. Payagan mo siya. Hindi karapat dapat ang ganyang dinner para sa inyo. Sakto, may konting issue ako sa Shen family ngayon. Tingnan natin kung paano magpapaliwanag sa akin ang Shen family. Naiintindihan. At ang meeting place ninyo sa Hongyu. Sa corporation dinner ng Shen family na lang, Ano? Ipinahayag na ng Shen family sa buong Southern Province. Ang pagbabawal sa LinkedIn group. Sige, naiintindihan ko na. Babawalan nila ako. Bahala sila. Hindi na ako magtatrabaho. Tawag ni At. Eddie, nakipag-ugnayan na ako sa Imperial Divine Hall. Si Kinglan, ang personal guard ng Hallmaster. Sabi ni Kinglan, gusto akong makita ng Hallmaster. Talaga, ang galing. Kung ang Dark Knight ay nawasak, at talagang may kinalaman ang LinkedIn, makikita na natin siya. Ed. May isa pang bagay, may konting issue tayo sa Shen family. Ginamit ng Shen family ang kanilang commercial cooperation sa Imperial Divine Hall para ipagbawal ang kumpanya ni At. Pati si Bunso, ipinagbawal na rin ang kapal ng mukha ng Shen family. Akala ba nila sila lang ang makakapag-ugnayan sa Imperial Divine Hall? Huwag kang mag-alala, sabi ng Hallmaster. Sa cooperation dinner na Shen family niya ako gustong makita. Sumama kayo. Tingnan natin kung sino ang ipagbabawal. Master Shen, congratulations. Ang Shen family ay makikipagtulungan sa Imperial Divine Hall. Ang buong Southern Province ay tiyak na susunod sa inyo. Ito po, Master Shen. Sana po ay tulungan ninyo kami sa hinahara. Ito po, Master Shen. Huwag kayong mahiya, mag-enjoy kayo. Tatay, hindi ko inaasahang ang Hallmaster ng Imperial Divine Hall ay talagang personal na dadalo sa dinner. Para sa Shen family, ito ay napakalaking karangalan. Dapat kang magpakita ng mabuti. Kapag tumulong ang pinsan mo, magkakaroon ka ng pagkakataong pumasok sa Imperial Divine Hall. Ang pundasyon ng aming Shen family ay magiging matibay na matibay. Hindi ko bibigin ang inaasahan mo, tatay. Parang sinadya mo talagang pumasok sa impyerno. Kung kayo mismo ang nagpakita, ngayong gabi,
Hindi na kayo makakalabas ng dinner hall. Natuyo na ang pantalon ni Shen. Ako, si Shen Haoyu, ay hindi pa kailanman nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ipinapangako ko, ngayong gabi, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ah, Ha ha ha. Ganito lang kalakas ang loob mo. At nanghahamon ka pa. ngayong gabi, ang Hallmaster ng Imperial Divine Hall ay dadalo rin sa dinner na ito. Nanonood ka ng Divine Guard, hinamak mo ang Imperial Divine Hall. Ay gaano ka pa kalakas. Sa harap ng Pangulo ng Palasyo, paanglanggam pa rin. Kung lumuhod ka ngayon at magmano sa akin, baka sakali, pabibilisin ko ang kamatayan mo. Kung lumuhod ka sa akin ngayon, ipapangako kong bukang ililibing. Patay na, matigas pa rin ang dila. Kapag dumating na ang Pangulo ng Palasyo, sana ganyan ka pa rin katapang. Shen Haoyu, huwag kang masyadong magpakasaya. AMEA, ang iyong Lincoln Group ay na-blacklist na. Malapit ng mabangkarote, saan mo nakukuha ang tapang na magsalita ng ganyan? Kahit ang iyong ate na 7-star war god, hindi ka rin matutulungan. Sino ang mananalo, hindi pa sigurado, King Cheng. Ikaw na puta, anong karapatan mo para magsalita? Nagpapakasanto sa harap ko, tapos nakipagtalik sa ibang lalaki. Anong banal na diyosa ng bansa? Isa lang palang pokpok. Ikaw. Halika kayo tingnan. Ito ang sinasabing diyosa ng bansa, na si King Cheng. Mukhang banal at dalisay sa harap ng publiko. Pero sa likod, nakikipagkalantari sa mga lalaking walang kwenta sa hotel. Hindi ko inakala, mukhang ang kanyang kabanalan ay pek lang pala. Nakakasuka. King Cheng, bumagsak na ang imahe mo. Hintayin mong murahin ka ng buong internet. Walang mualidad ang taong ito. Dapat siyang i-blacklist. I blacklist siya. Sino nagsabing nakikipagkalantari si King Cheng? Ano ba? Sino ba nang nagbabawal na mag-check-in ang magkasintahan? Hindi ka ba nakipagtalik sa girlfriend mo sa hotel o sadyang? Hindi ka kaya? Ano? Magkasintahan kayo? Kailangan ko bang ipaalam sa iyo kung may boyfriend ako? Shen Haoyu, nakikialam ka pa sa buhay ng iba, dapat maging paparazzi ka na lang. Ha ha ha. Haoyu, hindi mo pa rin maayos ito? Paano ka pa makakapasok sa Divine Palace? Siya yung nanakit sa akin. At nasugatan ang 3 pari, at nyurakan ang Divine Palace. Lumaban sa Divine Palace, gusto mo na bang mamatay? Ngayon, ang Pangulo ng Divine Palace ay dadalo sa piging. Hindi ka namin hahayaang magwala. Mga dakilang pari, pakiusap, hulihin ninyo ang batang ito na nanghamak sa Divine Palace. Ang dakilang pari ay katumbas ng dakilang guro. Wala pa ang atko, delikado na ito. LinkedIn, sana sa wakas ay matagpuan kita. Kapag nakita kita ang 5 spirit balls, saka lang magkakaroon ng koneksyon. Baka, nandito si LinkedIn sa piging. Yechen, kahit anong galing mo sa laban. Siyam na dakilang pari, bawat isa ay may lakas ng dakilang guro. Kahit sino sa kanila, kayang durugin ka. Yechen, mas mabuti pang tumakbo ka na. Huli na ang lahat kung hindi ka alis. Tumakbo ka na, bago mahuli ang lahat. Paano kayo kung ako'y aalis? Hindi muna kami papatayin ni Shen Haoyu. Ligtas tayo kapag dumating na si At. Ngunit iba ang kalagayan mo. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako kayang saktan, siyam man sila. Kaya bangan, hindi mo iginagalang ang aming dakilang pari. Hindi kailangan ng siyam para patayin ka. Ako lang sapat na. Yechen, bibigyan kita ng oras. Tumakbo ka na. Walang kakayahan. Sino ang mangahas na saktan ang aking kapatid? Ed, Ate, sa wakas dumating ka na. Muntik nang magkaroon ng malaking problema. mga kapatid, may malaking nadiskubre ako. Tingnan ninyo, kumikinang ang Gold Spirit Pearl. Ibig sabihin nandito ang 5 perlas. Nasa lugar na ito si LinkedIn.
Magkakaroon ng pakiramdam kapag magkakasama ang 5 spirit pearl. Nandito nga ba talaga si Lingtin sa piging na ito? Mabuti naman. Sa wakas ay mahahanap na natin si Lingtin upang mapasaya ang kaluluwa ng ating amang tagapag-ampon. 8. Yechen, ito ang aking ate, nandito na siya. Ligtas ka na. Ikaw ba ang tumulong sa aking mga kapatid sa villa? Salamat. Huwag kang mag-alala, habang nandito ako, walang makakasakit sa iyo. Yechen, ano ang nangyayari sa iyo? Sa wakas ay nakita ko na kayo. Fire Spirit Pearl. Paano mo nakuha ang Fire Spirit Pearl? Linkin, ikaw. Ikaw si Linkin. Ate, 2, 3, 4, sa wakas ay nakita ko na kayo. Ikaw pala si Lingtin. Lahat kami ay nagdugo na para sa aming mga Spirit Pearl. Tanging ang tunay na may-ari ng perlas ang makakapagkontrol nito upang maisanib ang 5 Spirit Pearl. Kung ikaw si Lingkin, subukan lang natin at malalaman. Ano ito? Hindi ko alam. Nagsanib ang 5 Spirit Pearl. Siya nga si Lingtin. Ikaw pala si Linkin. Napakaganda. Kung alam ko lang na ikaw si Lingtin, hindi sana kita tinrato ng ganoon. Tama, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi ko rin alam na kayo pala ang 4 na ate na hinahanap ko. Siguro ito na ang tadhana. Pareho tayong bumalik sa tanging ari-arian na naiwan ni Amang at nagsama-sama pa rin tayo. Tama, ito nga ang tadhana. Lingtin, sa mga nakaraang taon, marami kang pinagdaanan, di ba? Paano ka nga ba nakaligtas sa pagtugis ni Mochen? Mahaba ang kwento. Ako, Tama na. Walang katapusan. Gusto nyo bang magsama-sama? Mamaya, ipapadala ko kayo sa impyerno para magkita-kita. nagkukwentuhan kami ng 4 kong ate, wala kang pakialam. Kung makakagambala ka pa, unahin kitang ipadala sa impyerno. Ang yabang, sa piging na pinagsamang inorganisa ng aming pamilyang Shen at ng Imperial Divine Hall. May lakas ng loob kang magsalita ng ganyan? Parang hindi mo iginagalang ang Imperial Divine Hall. Mangyaring dakpin siya, Archpriest, baka magalit ang Hallmaster. Sino ka? Ang lakas ng loob mo. Humamon ka pa sa akin, isang Archpriest? Ako si Hongyu, 7-star war god ng Getchia. Isang 7-star war god lang. Tapos ganyan ang pagtrato mo sa Imperial Divine Hall. Mukhang hindi na kailangan ang Grietsia War God Hall. Hindi ko sinasadya ang labanan ang Imperial Divine Hall, pero kung may mang-api sa kapatid ko, hindi ako magpapalagpas. Ikaw lang, kalabanin ang Imperial Divine Hall. Alamin mo, si Yechen at ang 3 kapatid, nang hamak sa Imperial Divine Hall, karapat dapat mamatay. Kahit ikaw, kahit si Jesus ang dumating, hindi sila maliligtas, sabi ko. Shen Haoyu, akala mo ba ang pamilya niyo lang ang makakalapit sa Imperial Divine Hall? Sumang-ayon na ang Hallmaster na makipagkita sa akin. Kung sino ang tama, desisyon ng Hallmaster. Ano? Makikipagkita sa iyo ang Hallmaster? Shen Haoyu, hindi mo inaasahan to, di ba? Kapag nakipagkita ang ate ko sa Hallmaster at naipaliwanag ang buong kwento. Tingnan natin kung kami o ang pamilya niyo ang parurusahan ng Hallmaster. Linyu, kahit 7-star war god ka ng Grietsia, wala kang karapatang makita ang Hallmaster. Isa lang yan sa mga kasinungalingan mo para makaalis. Ama, hindi ka makikita ng Hallmaster. Kung hindi, paano kaya? Hindi namin nalaman ng maaga, lalo na't narito ang siyam na Archpriest, wala ring alam. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Kahit ikaw na 7-star war god, kahit kami, wala kaming karapatang makita ang Hallmaster. Gusto mo kaming takutin sa Hallmaster? Panaginip. Hahaha. Narinig mo? Sinabi ng Archpriest, wala kang karapatang makita ang Hallmaster. Linyu, hindi ka rin makakaalis ng buo ngayon. Malapit nang dumating ang Hallmaster, mangyaring kumilos, Archpriest. Linisin ang lugar bago magalit ang Hallmaster. Mas mabuting sumuko kayo, kung hindi, papatayin kayo. Maying, ang Archpriest ay Grandmaster. Kasing lakas ko, ako ang hahawak sa kanya. Dinala mo ang Lingtin. At si Liu King Cheng ay umalis. Et, tutulungan kita. Kakakahanap lang kay Lingtin, huwag makabagay. 2 kapatid, dalhin ninyo si Lingtin. Si Lingtin ang tanging supling ni Amang. Huwag makabagay noong mga araw. Upang protektahan tayo, si Lingtin ay nag-alay ng sarili. Ngayon, tayo naman ang magprotekta sa kanya. Matagal tayong nagkita, hindi inaasahan. Na muling haharap sa hiwalay ang buhay kamatayan. Lingtin, alam kong kaya mo ring lumaban.
Ngunit napakalakas ng dakilang pari, makinig ka sa ate, tumakbo ka na. Basta mabuhay ka, kaming apat na magkapatid. Ay hindi nabigo sa huling hiling ni Amang. Naalala mo ba ang sinabi ko 15 taon na ang nakalipas? Lalaki ako ang magpoprotekta sa inyo. Hindi kita hayaang muling mapanganib. Nangako talaga ang punong pari na makikipagkita sa akin, kung hindi ka naniniwala. Pagdating ang punong pari, malalaman natin kung sasalakayin mo ako. Ang mga kahihinatnan, hindi mo kayang panagutan. Dakilang pari, huwag kang maniwala sa kanya. Nagpapalipas lang siya ng oras. Pagdating ng punong pari, kung magalit ang punong pari, hindi natin kayang tanggapin ang kanyang galit. Walang saysay ang pag-uusap. Kunin muna kita. Talagang karapat-dapat sa titulong 7 bituing mandirigma, may tunay na kakayahan. Tutulungan kita, tapusin ng mabilis, kunin siya. At tutulungan kita. Tatlong kapatid. Napakalakas ng dakilang pari. Kahit ikaw, maaring hindi kalaban, umalis ka na. Kung hindi, paano natin ipapaliwanag kay Amang sa kabilang buhay? Tatlong kapatid, magpahina ka ng mabuti, sinaktan ka nila. Papanagutin ko sila. Ate, kumusta ka? Talagang karapat-dapat sa titulong dakilang pari ng templo. Nakakatakot talaga ang lakas. Dalawang kapatid, makinig kayo, dalhin si Lincoln. Ngayon pa gustong umalis, akala mo ba ang 9 na dakilang pari ay mga walang silbi? Ngayon, dito ang magiging libingan ninyo. Sinaktan ng aking ate at tatlong kapatid. Dito, dapat ang inyong libingan. Yechen, alam kong may kakayahan ka. Nakatalo ng pari, ngunit ang nasa harap mo ay mas malakas na dakilang pari kaysa sa pari. Kahit si Hong Yue ay hindi kalaban, karapat-dapat ka ba? Pinahiya mo ako, hindi ko talaga. Hahayaan kang mamatay ng madali, ngayon lumuhod ka. At magmano sa akin, hanggang sa ako ay masyahan. Shen Haoyu, huwag kang maglakas loob. Hahaha, anong di ko kayang gawin? Ayong 4 na magkakapatid. Talaga namang bawat isa ay mas maganda kaysa sa isa. Ang dating 7-star war god, napakataas, di maabot. Pero ngayon, karapat-dapat lang kayong maging. Laruan ko ni Shen Haoyu. Hinampas mo ako? Haoyu, hayop ka. Papatayin kita ng di mabuo ang bangkay. Huwag mong pangaraping ang ate ko. Ako mismo ang magpapahamak sa'yo. Diyos na opisyal, tulungan niyo ako. Huwag kang magmalabis. Kayong lahat, ayos na ayos. Bilang Diyos na opisyal ng Imperial God Temple, naging aso ka pa ng pamilya Shen. Talaga namang ikinahiyang maging bahagi ng Imperial God Temple. Ngayon, lilinisin ko ang aming hanay. Hahaha. Huwag kang magyabang. Mamatay ka na. LinkedIn, mag-ingat. Eight, LinkedIn, makinig ka sa ate mo. Umalis ka na. Kung hindi, kahit mamatay ang ate mo, di siya mapapayapa. Shen Haoyu, di ba gusto mo akong makuha? Basta palayain mo si Lincoln. Pumapayag ako sa kahit anong gusto mo. Talaga namang puta ka. Sa tingin mo, may halaga ka pa ba ngayon? Isa kang basang sinelas na ginamit na ng iba. Di na ako interesado sa'yo. Pero pagkatapos kong patayin si Yechen, ipapamigay kita sa mga pulubi para mas masahol pa sa kamatayan ang maranasan mo. Shen Haoyu.
Ano ang kailangan mong gawin para palayain siya? Palayain siya? Impossible. Dapat siyang mamatay. At kayo, di kayo makakatakas sa akin. Kunti na lang ang oras, wag na nating sayangin ang panahon sa kanila. Ginoo, pakiusap, kumilos na kayo. Ate, maniwala ka sa akin. Anong Diyos na opisyal? Basura lang yan sa harap ko. Saktan ka man nila. Pupuksain ko sila. Kuya, alagaan mo si ate. Ayos ka lang. Ayos lang. LinkedIn, huwag kang mag-alala. Yamang pinili mong maging aso ng pamilya Shen. Di ka nakarapat dapat maging Diyos na opisyal ng Imperial God Temple. Kami napili ng maingat at dumaan sa maaming pagsubok. Bago naging Diyos na opisyal ng Imperial God Temple, di mo lang masasabing, di kami karapat-dapat. Huwag kang magyabang, gusto mong mamatay. Anong Diyos na opisyal, di man lang kalaban. Isang sampal lang, napalipad ang Diyos na opisyal. Ano ba talaga ang kalakasan ni LinkedIn? Mukhang minamaliit natin ang kakayahan ni LinkedIn. Sa mga nakaraang taon, nagsikap ako sa pagsasanay. Hindi ko inaasahan na sa huli, siya pa rin ang nagpoprotekta sa akin. Kung alam ko lang na ganito kalakas si Linkin, hindi na sana nasaktan ang ate at tiyahin. Pero ang ginawa ni LinkedIn ay direktang paglaban sa Divine Temple. Kung dumating ang pinuno ng Divine Temple, baka magkaroon ng malaking problema. Kung dumating ang pinuno ng Divine Temple, ako mismo ang magpapaliwanag. Naniniwala akong makatarungan ang pinuno at magiging patas sa paglutas nito. Paano ka naging ganito kalakas? Sugod. Yechen, kung hindi ka sumalakay ng biglaan, hindi mo masasaktan ang High Priest. Ngayon, siyam na High Priest ang sabay-sabay na lalaban. Isang kaangalan ang mamatay sa kanilang mga kamay. LinkedIn, mag-ingat. Kapag nagtulungan ang siyam na High Priest, ang kanilang lakas ay katumbas ng isang Martial King. Nagkamali nga ako kanina. Hindi ko inaasahang mas malakas ka pa sa Spirit Demon. Pero hindi mo alam na ang mga Priest at High Priest ay nakaayos sa grupo ng 3, 5, 7 o 9. Magkakasundo silang magtulungan. Kapag nagtulungan, kayang talunin ang mas mataas na antas. Ano naman? Para sa akin, mga hamak lang sila. Walang kakayahan. Patayin siya. Siyam na High Priest ay hindi kalaban. Gaano ba kalakas si LinkedIn? Isang gala lang, tinalo ang pagsasama ng siyam na High Priest. Hindi ka panipaniwala. Maglalaban ka sa Divine Temple, wala kang matitirhan sa buong mundo. Yechen, sinaktan mo ang siyam na High Priest. Hindi mapapatawad. Ang pangalan mo ay ilalagay sa kill list ng Divine Temple, hanggang sa mamatay kang walang libingan. Anong balak mo? Sabihin ko sa iyo. Ang pinsan ko ay isang judge ng Divine Temple. Hindi mo magagawa. Malakas ang judge ng Divine Temple. Sabihin, sino ang puta? Tama na. Tumigil ka. Matanda, ikaw ba ang magsasabi kung kailan hihinto? Sino ang puta? Huwag nang manakit. Ako ang puta. Hinamak mo ang aming pamilyang Shen. Matanda, gusto mo ring subukan ang hampas? Napakalaking kahihiyan. Kapag dumating ang pinuno, sisiguraduhin kong magdusa ka ng matindi. Yechen, ang aming pamilyang Shen ay kasosyo ng Divine Temple, at ginawa mo ito sa amin. Hindi mo pinansin ang Divine Temple. Ito ay paghahanda ng iyong sariling kamatayan. Ang iyong pamilyang Shen ang naghahanda ng sarili nitong kamatayan. Akala mo makakagawa ka ng gusto mo dahil nakipagtulungan ka sa Yushindian. Ang lakas ng LinkedIn Yushindian. Talagang hindi kayang labanan ng bansa. Kahit gusto akong makita ng may-ari, hindi pa natin alam ang iniisip niya. Huwag muna masyadong magulo, hintayin muna natin ang may-ari. Sigurado akong ang may-ari ay taong matalino at maalam. Lincoln, hindi mo naiintindihan. Kung Yushindian ang pinag-usapan, mas mahirap intindihin ang mga ganoon. Mas mabuting mag-ingat tayo. Ganoon ba ako? Anong gagawin mo? Aray! Magmano ka at humingi ng tawad. Kung hindi, sisirain kita. Panaginip lang yan. Matigas ang ulo. Sige, yang paa mo, wag mo nang gamitin. Huwag kang maglakas loob. Kapag dumating ang pinsan ko, hindi ka makakalabas ngayong gabi.
Gusto kong makita kung paano niya ako papatayin ngayong gabi. Dumating na si Long Teng, tagahatol ng Yushindian. Pinsan, tulungan mo ako. Bitawan mo siya. AME. Dumating na ang pinsan ko. Tapos ka na. Bitiwan mo ako. Pakawalan mo siya. Mabuti naman at naintindihan mo. Hahaha. Aray, ang paa ko. Binitawan ko na. Haoyu, ipaglaban mo ang pinsan mo. Hinahamon mo ako? Pinag-utos mong saktan ng ate at pangatlong kapatid ko at ininsulto ang pang-apat na kapatid ko. Paluhurin mo siya at humingi ng tawad. Hindi masama kung sisirain ng isang paa niya, di ba? Kung ganon, ang pinsan ko ang may kasalanan? Siyempre, Ang tagal na simula nang may mangahas na magsalita sa akin ng ganyan. Alam mo ba ang kapalit ng pagpapagali sa akin? Hindi ko siya pababayaan na mamatay ng madali. kung naging tagahatol ka sa Yushindian, siguro at least 10 taon ka na roon. Ganyan ka ba magtrabaho? Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang karapatang punahin ang tagahatol. AME. Sa mundong ito, pwede kang mabuhay kahit kanino ka magalit. Pero huwag mong subukan ang Yushindian. Ikaw ang nanakit sa mga taong ito? Natalo mo ang 9 na dakilang guro? Magaling ka. Pero sa harap ko, wala kang karapatang magyabang. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa pinsan ko. Papusirain mo ang mga paa at kamay mo. Sa ganon lang kita pwedeng patawarin. Patawarin mo ako. Masyado kang mayabang. Hindi lang ikaw na tagahatol, kahit ang pinakamataas na tagahatol. Kahit ang punong hukom sa harap ko ay parang langgam lang. Ang yabang naman ng batang ito. Narinig ko, ang punong hukom ng templo ng imperyo ay malakas na martial emperor, halos Diyos na. Hahaha. Hindi pa ako nakakita ng kasing yabang mo. Ngayon, nakita mo na. Talagang hindi ka susuko, hanggat hindi nakikita ang kabaong. Mukhang kamatayan na lang ang para sa iyo. Hukom ang kapatid ko ay ayaw makipag-away sa templo ng imperyo. Sadyang masyadong hambog ang pamilya Shen. Walang katwiran. Putang ina. Ayo ang unang nagwalang galang sa templo ng imperyo. Kaya tinawag ko ang 9 na dakilang pari. Lahat ng narito ay nakakita. Ako ay makakapagpatunay din. Hukom, pakikuha ang mga taong ito. Kayo ay nagsisinungaling. Si Shen Haoyu ang unang. Sapat na. Hanggang ngayon ay nagsisinungaling pa. Dahil ayaw ninyong magsisi. Ako mismo ang kikilos. Papatay na manok para takutin ang unggoy. Si Lincoln, isa siyang malakas na martial king. Tutulungan kita. Aha. Ate, magpahina ka. Para sa isang martial king, isang daliri lang ang kailangan ko. Huwag maging kampante. Ang martial king ay kayang saktan gamit ang dahon. Kumontrol ng enerhiya para gawin ang bagay. Kahit isang daang grandmaster ang matulungan. Baka hindi pa siya mapinsala. Ang lakas naman. Lincoln, kaya mo ba? Kung hindi, tumakbo ka na. Huwag magpakamatapang. Hindi namin papayagan na mapanganib ka. Sinabi ko, isang daliri lang para sa kanya. Ang yabang mo naman, kung ang hukom ng templo ng imperyo ay matatalo ng isang daliri mo. Hindi ba katatawanan ang templo ng imperyo? Inaapi niya ang templo ng imperyo, kung hindi siya papatayin. Saan na ang dangal ng templo? Batang lalaki, halika at mamatay ka. Ikaw ang lumapit. Naghahanap ng kamatayan. Oh. Paano nangyari ito? Natalo ang pinsan ko? Panaginip lang ito. Nagawa talaga ni Lincoln na talunin ang isang martial king gamit ang isang daliri. Ang lakas niya, baka martial emperor na siya. O baka martial god pa. Ang galing. Ang galing mo, Lincoln. Mukhang hindi na kailangang mag-alala. Kahit ang mga taga-templo ng digmaan, hindi kayang talunin ako ng isang daliri. Sino ka talaga? Isang daliri lang para talunin ka, pinapahalagahan pa kita. Huwag kang magyabang.
Binabalaan kita. Ngayong araw ay personal na dating ang Panginoon ng templo ng Imperial Deity. Hindi lang iyon. Kasama rin ang Panginoon ng dakilang talino at katalinuhan na si Wiking Shan. At dating din si Ginoong Wiking Lan. Mamamatay ka pa rin. Kung talagang natatakot ako, mananatili pa ba ako rito? Yichen, masyado kang mayabang. Kung may bayag ka, huwag kang umalis. Kapag dumating na ang Panginoon, hindi ako naniniwalang matatalo mo siya. Siyempre hindi ako alis. Hindi ka pa nagmamano. Kung hindi ka magmamano, pati ang kanang binti mo ay aalisin ko. Ayaw mo magmano. Magmamano ako. Magmamano ako. Magmamano ako. Hindi malakas ang tunog. Huwag kang magmalabis. Nagsasalita ka pa ng matapang. Ang susunod ay ang iyong dalawang braso. Sapat na ba? Pumunta ka, ate, at sampalin mo siya ng malakas. Huwag kang magpahinay. Magagawa mo ba? Ano ang hindi ko magagawa? Ang galing. Saya. Ang kahihiyan ngayong araw, babayaran ko ito ng 10,000 beses. Nagsasalita ka pa ng matapang. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Basta ako ay hindi mamamatay. Kapag dumating na ang dakilang Diyos ng yaman na si Panginoong Guan Yu, iyon na ang katapusan mo. Akala mo ba hindi kita kayang patayin? Dumating na si dakilang talino at katalinuhan na si Wiking Shan. Nakikita ng iyong lingkod, Ginoo. Narinig ko na sasali ang Panginoon sa piging. Kaya nagmamadali akong dumating para magkaroon ng pagkakataong makita ang Panginoon. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaganito? Kung dumating ang Panginoon, ano ang itsura nito? Patawarin mo ako, Ginoo. Kasalanan ng iyong lingkod na hindi maayos ang paggawa. Ginoo, ito ang taong nakakagulo sa piging at humahamak sa templo ng Imperial Deity. Pakiusap, Ginoo, dakpin mo siya. Dakilang hukom. Iligtas mo ako. Dakilang hukom, ako ang puno ng pamilyang Shen. Iyon ang aking anak na si Shen Haoyu. Alam ko na ang piging na ito ay ang piging ng pakikipagtulungan ng pamilyang Shen at ng templo ng Imperial Deity. Malaki ang mukha ng pamilyang Shen para personal na dumating ang Panginoon. Sa hinaharap, tiyak na mataas ang iyong katayuan. Sobrang papuri, dakilang hukom. Pakiusap, dakpin muna ang taong nagkakagulo sa piging at iligtas ang aking anak. Huwag kang mag-alala, dahil pinahahalagahan ng Panginoon ang pamilyang Shen. Natural na hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa pamilyang Shen. Pakawalan mo siya. Lene. Iniisip niya na hindi ko siya kayang patayin. Para patunayan na mali siya, kailangan niyang mamatay. Hindi. Hindi mo ako pwedeng patayin. Tingnan mo. Mali siya. Haoyu. Haoyu, hayop. Ang pamilya Shen ay pinahahalagahang partner ng may-ari ng tindahan. Pinatay mo ang pamilya Shen sa mismong harapan ng dakilang hukom. Ito ay malinaw na paghamon sa templo ng Diyos. Ang aking anak namatay ng napakasakit. Dakilang hukom, ipaglaban ninyo ang aking pamilya sa harap mismo ninyo. Ang paghamon sa templo ng Diyos ay karapat-dapat sa kamatayan. Gusto kong mamatay siya ng walang libingan. Hindi ko inakalang napakadumi na pala sa loob ng templo ng Diyos. Mukhang kailangan ng linisin ito. Nang hahamon ka pa sa templo ng Diyos, sino ka ba? Talunan ka na, nagsasalita ka pa, Humph. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakagulat. Sige, gusto kong makita kung saan mo nakuha ang tapang mo. Paano ito nangyari? Ang dakilang hukom ay nasa antas ng Martial Emperor. Naitapon lang ng isang sampal. Anong antas ba talaga siya? Ang galing ni Linkin, anong hukom? Ang dakilang hukom ay madaling natalo. Mukhang umabot na nga si LinkedIn sa 5T Dimensional Realm. Sino ka ba talaga? Hindi makilala ang tama at mali, tumutulong sa masama. Huwag ka nang maging dakilang hukom. Dumating na si GNG, King Lan, personal na gwardiya ng punong templo ng Diyos.
Malugod naming tinatanggat si GNG, King Lan. Ano ang nangyayari? Paumanhin, GNG, King Lan, lahat ito ay dahil sa hayop na ito. Hindi niya pinapansin ang templo ng Diyos. Alam niya ang aming mga pagkakakilanlan, pero sinaktan pa rin niya kami. Ngayon, tinatapakan pa niya ang dakilang hukom. Talagang napakayabang. GNG, King Lan, ipaglaban ninyo ako. Ang pamilya Shen ay partner ng templo ng Diyos. Dumadalo mismo ang may-ari ng tindahan. Pero pinatay niya ang aking anak na si Shen Haoyu sa ganitong okasyon. Ito ay paghamon sa templo ng Diyos, napakalaking kawalang-galang. GNG, King Lan, ang kapatid ko ay kumilos para sa amin. Ang nangyari ay hindi tulad ng sinasabi nila. Sinabi ko na gusto akong makita na may-ari ng tindahan. Hindi sila naniniwalang kapatid mo siya. GNG, King Lan. Siya ang aking kapatid na nawala sa loob ng 15 taon. Ang orihinal na pangalan niya ay Lintin. Natagpuan na pala ng may-ari ng tindahan ang 4 na ate. Iyan, King Lan, ang pamilya Shen dahil sa pakikipagtulungan sa templo ng Diyos. Ginagawa ang gusto nila. Sinira ang reputasyon ng templo ng Diyos. Si Shen Haoyu ay gumawa ng maraming masama. Karapat dapat siyang mamatay. Ang templo ng Diyos ay palaging simbolo ng katarungan. Naniniwala ako na makikilala ng templo ng Diyos ang tama at mali, at magbibigay ng katarungan. Huwag kang magsinungaling, King Lan, nagsisinungaling lang sila. Sumpa ko sa pangalan ng 7 bituing war god ng War God Temple. Kung may kahit na kasinungalingan, magbibitiw ako sa posisyon at ikukulong sa kamatayan. Ang pakikipagtulungan ng Shen family at Imperial God Temple, kahit ang Temple Master ay kailangang linisin. Napakalaking pagpapahalaga nito. Ibig mong sabihin, nagkamali ang Temple Master sa Shen family. Hindi namin ibig sabihin yun. Ano ang ibig mong sabihin? Kahit anong dahilan mo ngayon, hindi mababago ang kanyang malaking paglapastangan sa Imperial God Temple. King Lan, ipagtanggol mo ako. Patayin silang lahat, King Lan. Hanggang ngayon, hindi mo pa inaalis ang paa mo? Gago, oas mo na. Ag. King Lan, bakit mo ako sinuntok? King Lan, itong tao ang nandito. Ano ang nangyayari? Mukhang matalino pa rin si King Lan. Ligtas na si Lintin ngayon. King Lan, bakit mo sila tinutulungan na baliktarin ang katotohanan? Hindi makilala ang tama at mali. Hindi na kayo karapat-dapat sa Imperial God Temple. King Lan, ano ang ibig mong sabihin? King Lan, kahit ikaw ay personal na gwardiya ng Temple Master, wala kang karapatang tanggalin kami, dapat hintayin ang Temple Master bago magpasya. Hindi na kailangang maghintay, ito ang gusto ng Temple Master. Ano? Impossible. Sinabi ng Temple Master na personal siyang sasali sa hapunan. Iyon ay pagpapahalaga sa Shen family. Paano siya gagawa ng ganitong desisyon? Hindi ako naniniwala. Mag-ingat ka, nagdududa ka sa desisyon ng Temple Master. Hindi ako nagdududa sa Temple Master, nagdududa ako sa iyo. Baka nagpapanggap ka lang sa utos ng Temple Master, kasabot mo sila. Gago, talagang hindi ka susuko hanggang sa huli. Totoo na, alam mo ba, bakit pumayag ang Temple Master na dumalo sa hapunan ngayong gabi? Bakit? Una, nasaktan na Shen family ang Temple Master. Gusto ng Temple Master na gawing desperado ang Shen family sa hapunan. Nasaktan ang Temple Master? Imposible, wala kaming lakas. Tanungin mo ang iyong mabuting anak na si Shen Haoyu. Akala mo ba talagang pinahalagahan kayo ng Temple Master? Kung hindi dahil sa pakiusap ni Longteng sa akin para sa Shen family, saan ka makakasali sa hapunan ng pakikipagtulungan? Ngunit ang Shen family, dahil sa pakikipagtulungan sa Imperial God Temple, ay naging mapagmataas. Naging masama, nagali ang Temple Master. Wala kaming ginawa. Wala. Ano ang kanilang sinasabi kanina? Puro kasinungalingan ang sinabi nila. Hanggang sa huli ay hindi pa rin nagsisisi. Wala nang pag-asa. Bukod pa, sa hapunang ito, makikipagkita ang Temple Master kay War God Yu. At kayo, inatek pa ninyo si Moon God of War. Wala ba kayong respeto sa Hall Master? Totoong gusto makipagkita ng Hall Master kay Moon God of War? Totoo palang sinabi ni God of War kanina. Mukhang ang Shen family ang malas ngayon. Ang Hall Master, hindi para sa Shen family pumunta sa handaan, kundi para pausahan sila sa harap ng lahat. Impossible yan. Hindi totoo yan. Hindi yan ang gusto ng Hall Master. Siguradong nakipagsabuatan ka sa Hongyu, kaya ganyan ang sinasabi mo. Hindi ako naniniwala. Longteng Waking Shan. Tayo, bilang mga judge at grand judge ng Divine Hall, para sa sariling kapakanan, ipinagalang bahala ang reputasyon ng Divine Hall, at hindi man lang nagsisi. Ngayon, tatanggalin kayo sa pwesto bilang judge at grand judge. Palalayasin sa Divine Hall, at hindi na kailanman muling tatanggapin. Hindi. Gusto kong makita ang Hall Master. Hindi ka karapat-dapat. Mula ngayon, ipagbabawal ang Shen family. Sino mang makipagtulungan sa kanila, awasakin. Talagang si King Lan patas talaga akong gumawa. Lintin, huwag kang bastos. Pasalamatan mo si King Lan. Ipinaabot ko lang ang mensahe na Hall Master. Sa kanya kayo magpasalamat. King Lan. Hindi ba darating ang Hall Master?
May biglaang gawain ang Hallmaster. Hintayin na lang ni Moon God of War ang mensahe mula sa Hallmaster. Sige na nga, nais ko sanang makipagkita sa Hallmaster. Para linawin ang nangyari sa pagbagsak ng Dark Knight at mahanap ang kapatid ko. Ngayong nakita ko na ang kapatid ko, kontento na ako. Kung ganon, hindi na namin kayo abalahin, Moon God of War. Paalam. Kahit hindi ko nakita ang Hallmaster, pero nakita ko si LinkedIn at nalampasan namin ang panganib. May tuturing na kompleto na rin. Ang Shen family, dinaya nila ang sarili nila. Umuwi na tayo, dapat ipagdiwang natin ito. Dapat talagang ipagdiwang. Ate, third sister, pag uwi, gagamutin ko ang mga sugat nyo. Ate, hubarin mo ang damit mo, tapos humiga ka sa kama. Ha, hubarin. Hubarin ang damit. LinkedIn, parang nagmamadali ka naman. Hindi pa ako handa. Ate, ano ang iniisip mo? Gagamutin ko ang sugat mo. Oh. Pangit ba tingnan? Hindi pangit. Ito ay karangalan. Sa puso ko, ang ate ko ang pinakamaganda palagi. Ang seat mo naman, simulan na natin. Second sister, pakinggan ko naman. Anong tunog yan? Hindi ko pa naririnig ng malinaw. Anong ginagawa nyo? Kami, nag-aalala lang kami kay eldest sister. Nag-aalala kay eldest sister o gusto malaman? Kung may iba pa kaming ginawa ni eldest sister. Ay, ayaw ko na sa inyo. Naghihintay pa si third sister para sa therapy, pupunta na muna ako. May kakaiba talaga. Ano, naiingit ka? Ang galing-galing ni Lincoln, wala naman akong boyfriend. Bawal ba akong manligaw? Isipin mo na lang kung sino yung lalaki sa hotel. Kapag nalaman ko kung sino siya, papatayin ko siya. Hindi ko inakala, ang apat na ate na hinahanap ko ay malayo man. Nandito lang pala sa harap ko. Kailangan linisin ang loob ng Kingland Divine Hall. Para maiwasang magkaroon muli ng mga tulad ni na Longteng at Wei Qingshan. Paano yung pagpupulong ninyo ni Moon War God? Huwag mo nang ilantad ang pagkatao ko, ako na ang bahala sa iba. Naiintindihan ko. Tulog na ba si Lincoln? Sige, ganito na lang. Fourth sister, may kailangan ka ba? Bawal bang bisitahin ka kung wala akong kailangan? Sure na kay. Ang tagal na natin hindi nagkatabi sa pagtulog, fourth sister. Mismo na bang yakapin kita habang natutulog? Parang hindi naman maganda yon. Hala, natakot ka naman, biro lang. Gusto kong magpatawag ng press conference para linisin ang issue sa hotel. Kailangan mong maging boyfriend ko at harapin ang mga reporter. Walang problema. LinkedIn, tulog ka na ba? Naku, dumating si second sister. Huwag mo siyang sabihan nandito ako. Magtatago muna ako. Fourth sister, wala naman tayong ginagawang masama, bakit ka natatakot? Hindi mo naintindihan. Second sister, may kailangan ka ba? Magpapatulog na sana ako. Magpapatawag ako ng press conference at ibibigay sa'yo ang LinkedIn group. Para sa'yo naman talaga itong grupo. Ibibigay mo sa akin. Pinaghirapan mo to, paano ko tatanggapin? Hindi lang kumpanya, kahit ako ay maibibigay ko sa'yo. LinkedIn, may sasabihin ako sa'yo. Tulog ka na ba? Nandito rin si third sister. Huwag siyang makita. Magtatago muna ako. Aray. Second sister, ang swerte naman ng pagkikita natin. Bakit ka nandito? Nandito ako para sa Lincoln. Samahan niya ako sa press con, baka kasi magselos ka. Kaya nga nagtago ako. Ikaw naman, bakit ka nagtatago? Baka kasi magselos din si At. Anong selos? Kahit isang kumpanya pa yan. Pwedeng ibigay sa'yo. SSSA. Ate, bakit ka nandito sa gabi? Parang may tinatago ka ah. May tao ba sa loob? Wala. Paalam na ako. Tinipon ng Yezun Killers ang lahat ng assassins. Mukhang may importante. Kailangan kong pumunta. Ate, simula't bumalik ako. Huwag ka nang maging assassin. Umalis ka na. Plano ko na talagang umalis. Yun ang sasabihin ko. Base sa alam ko, hindi basta-basta umalis sa assassin group. Sasamahan kita. Huwag. Wala nang pag-uusapan. Hindi ko hahayaang masaktan ka. LinkedIn, tulog ka na ba? Nandyan si ate, magtatago muna ako.
Ate, bakit ka gising pa sa ganitong oras? May balita mula sa War God Temple. Alam nila na nasa Sioux City ang master ng Imperial God Temple at na nakipag-ugnayan ako dati sa Imperial God Temple. Kaya, pinapakiusapan nila akong anyayahan ang master sa coronation. Coronation. Paminsan-minsan nag-coronet ng War Gods ang War God Temple. Isasama kita. Ipapakilala kita sa elders. Sa galing mo, madali kang makakakuha ng achievements, magiging marangal, at magiging bagong Marshal Peace Marquis. Pero hindi ako interesado. Dapat mag-ambag ang lalaki sa bansa. Matapang at tapat din ang papa noon. Kung iko-coronet kang Marshal Peace Marquis, magiging masaya si papa sa langit. Sige, sasama ako. Ha, kayo, bakit kayo nagtatago sa apahador? Hahaha. Congratulations, War God Xiao, sa tagumpay sa Northern Frontier. Tiyak na magiging marangal ka ngayon. Tumupad lang sa tungkulin sa bansa. Sabi nila, dadalo ang master ng Imperial God Temple sa coronation. Isang malaking karangalan ang makita ang alamat na yon. World Sovereign, napakalakas. Malaking achievement nga kung maanyayahan ni Hong Yui ang ganoong pagkatao. Talagang malaking kontribusyon. War Gods Xiao at Yui ang mga pinakamahusay sa War God Temple. Kung magiging mag-asawa kayo, magiging magandang kwento yon. Dumating na si Hong Yui, ang 7 bituing mandirigma. Sino yung lalaking kasama ni Hong Yui? Bakit hindi ko pa yan nakikita dati? Mukhang hindi naman siya taga-templo na mandirigma. Hong Yui, ngayon ang seremonya ng paghirang sa templo ng mandirigma. Wala dapat dito ang mga hindi kabilang. Hindi kabilang. Lahat ba dito ay taga-templo ng mandirigma? Hoy, binabalaan kita. Hindi mo karapat-dapat si Hong Yui. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para lokohin si Hong Yui. Pero hindi mo siya karapat-dapat. Mas mabuti pang umalis ka na. Xiao Jingyan, anong sinasabi mo? Siya ay... Ano nang pakialam mo sa relasyon namin ni Hong Yui? Sino ka ba? Ang dami mong pakialam. Ako si Xiao Jingyan, ang 9 na bituing mandirigma. Hindi ko kilala. Ikaw. Kulang ka sa kaalaman. Ni hindi mo kilala si Xiao Jingyan? Dapat ka bang makasama si Hong Yui? Huwag kang mag-ambisyon. Si Xiao Jingyan ay may malaking ambag sa Hilaga. Malapit nang maging prinsip. Wala ka namang nagawa. Paano mo siya maihahalin tulad? Karapatan kong pumili ng kasama. Wala kayong karapatang makialam. Ha! Hong Yui, ikaw ay 7 bituing mandirigma. May magandang kinabukasan. Kung makikisama ka sa isang palamunin. Nakakahiya yan at makakasira sa templo ng mandirigma. Nakakahiya ang lalaking umaasa sa babae. Hindi ka karapat-dapat dito. Umalis ka. Xiao Jingyan, huwag kang magmalabis. Pinoprotektahan ko ang dangal ng templo ng mandirigma. Alam ng lahat na sila ni Hong Yui ang itinuturing na magkatapa. Kung makikialam ka, hindi papayag ang buong templo ng mandirigma. Magkatapat. Pumayag ba si Hong Yui? Nag-aasawa na ba ang templo ng mandirigma? Dapat magkatapat ang dragon at phoenix, hindi od at palaka. Gusto mo pang mag-ambisyon? Hong Yui, bakit mo gusto ang isang walang kwenta? Nakakahiya yan para sa iyo. Paalisin mo ako. Sigurado ba kayo? Mukhang ayaw mong sumunod? Kung hindi ka alis, ihahagis kita. Magagawa mo ba? Hong Yui, huwag kang malinlang na matamis na salita ng lalaking yan. Paano makakasabay ang basurang ito sayo? Sinong nagsabing basura siya? Mas magaling pa siya sa'yo. Mas magaling sakin? Nagbibiro ka ba? Ako si Xiao Jingyan, 18 anyos nang pumasok sa hukbo. 21 anyos naging War King. 24 anyos naging 1-star War God. 26 anyos naging 9-star War God. Ngayong 28 anyos malapit nang maging Marquis. Sa buong War Department ng Dacia. Sino may lakas na loob ikumpara ang sarili sa akin? Si Xiao Jingyan? Ang galing, ang galing. Ngayon alam mo na ang agwat mo kay War God Xiao? Kung may utak ka, umalis ka na ng kusa. Baka may maiwan pang dignidad. Si War God Yu ay alamat din sa War God Hall. 27 anyos pa lang ay naging 7-star War God. Nahihiya kaming lahat sa kanya. Saan mo nakuha ang lakas ng loob na tumayo sa tabi ni War God Yu? Kung sino ng katabi ko, wala kayong pakialam. Xiao Jingyan, malinaw kong sasabihin sa'yo. Hindi kita gusto, kalimutan mo na. Kung may bayag ka, huwag kang magtago sa likod ng babae. Hapin mo ako ng lalaki. Ayaw mo ba? Anong panahon na? Duelo-duelo pa. Kung takot ka, lumuhod ka na ngayon at magmakaawa. Xiao Jingyan, labanan mo siya. Hindi mo pa ako karapat-dapat. Kalahati ng pa ako sa Marshal King Realm. Sa Bong War God Hall. Tanging ang mga elder lang ang karapat-dapat kalabanin ko. Mukhang mahina siya.
Baka hindi pa makasagot ng isang hakbang ko. Hindi lang hindi makasagot. Baka mamatay pa siya. Ha 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 ha. Kung gusto mo talagang makipaglaban sa akin, pagbibigyan kita. Ganito, bibigyan kita ng 3 hakbang. Ha 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 ha. Hindi ako nagkakamali, di ba? Bibigyan ng 3 hakbang si Wargod Xiao. Alam mo ba kung paano isulat ang salitang patay? Wargod Yu, may sira ba sa utak tong batang to? Ikaw, bakit hindi mo pigilan? Baka mawala ang buhay niya rito. Hindi niya kaya, si Xiao Jingyan. Ininsulto mo ako? Sage. Ang tapang mo. Hong Yu. Kung mapatay ko siya, huwag mo akong sisihin. Malayo ka pa. Kung ganoon, dilatan mo ang mga mata mo at tingnan mo kung paano siya mamamatay. Anong nangyayari? Nangangati ka lang ba? Yihey. Paano nangyari? Wala siyang ni isang galos? Manting Wargod, yang 3 sontok mo. Kahit anong gawin ko, hindi ko ito mapipigilan. Ganyan lang ba ang kaya ng 9-star War God? 3 galaw lang. Ako naman ang maglalaro. Anong 9-star War God? Isang sampal lang, hindi na kinaya. Ang hina-hina naman. Hinahamak mo ako? Arj. Ito ang kilalang teknik ni Wargod Xiao. 9 Heathens Dragon Roar Bomb. Wala pang nakakasagot sa galaw na ito hanggang ngayon. Mukhang nagalit na talaga si Wargod Xiao. Tiyak na mamamatay tong batang to. Medyo interesante. Dumating na ang 3 matatandang elder. Dumating sa Lord Zenbi. Nakita ko po ang mga elder. Nakita ko po si Lord Zenbi. Ano ang nangyari? Nakita ko po ang mga elder. Jingyan, ano ang nangyari sa'yo? Guro. Walang kakayahan si Jingyan. Nakakahiya po sa inyo. Sino ang gumawa nito sa'yo? Ako ang gumawa. Ikaw? Ang lakas ng loob mo. Naghasik ka ng gulo at nanakit dito. Gusto mo nang mamatay? Patawarin mo po, Lord Marquis. Si Xiao Jingyan ang unang nang away. At siya rin ang unang nanakit. Kasalanan niyang mahina ang kanyang kakayahan. Wala itong kinalaman sa aking kapatid sa dugo. Ang iyong kapatid sa dugo? Wala akong pakialam. Sino siya? Ang maghasik ng gulo sa Wargod Hall at manakit sa bayaning itinatampok ngayon ay isang paghamon sa karangalan ng Wargod Hall. Isang paghamon sa karangalan ng Dacia. Dapat itong parusahan ng mabigat. Lene. Ang bigat ng kasalanang yan, hindi ko kayang pasanin. Walang hiya. Lumuhod ka. Lord Marquis, maliwanag na si Xiao Jingyan ang may kasalanan. Hindi ka makatarungan. Hong Yui, alalahanin mo ang iyong katayuan. Kinakatawan mo ngayon ang mga Wargod ng Wargod Hall. Kumampi ka pa sa labas. Itatapon mo ba ang karangalan ng Wargod Hall? Ang mga gawain ng War God Hall talagang nakakamangha. May opinyon ka pa sa Wargod Hall? Sino ka ba? Pangunahing elder, ito ang aking kapatid sa dugo na si Linkin. Ang nag-iisang anak ni Marquis Wuan. Gayon, nagpalit ng pangalan sa Chen. Dinala ko siya rito para ipakilala siya sa mga elder. Sa kanyang kakayahan, maaari siyang maglingkod ng malaki para sa Daxia. Oh, siya pala ang anak ni Marquis Wuan. 15 taon na ang nakalipas. Ang buong angkan ni Marquis Wuan ay winasak. Nakakalungkot talaga. Kung maaari siyang maglingkod para sa Dacia, at tuparin ang huling hangarin ni Marquis Wuan. Siyempre, iyon ay napakabuti. AME.
ang anak ni Marquis Wuan, na wala ng 15 taon. Hindi alam kung buhay o patay. Ling Yu, basta't may dala ka lang na kahit sino. Sasabihin mong anak ng Marquis Wuan? Nakakatawa naman. Mukhang gusto mo lang siyang takpan para makaligtas sa kasalanan. Anong kasalanan ang mayroon ako? Ngayon ang paghirang kay Jingyan. Pero sinaktan mo siya. Yan ay paghamak sa War God Temple. Wala ka pang kasalanan? Elder, Tama si Zhen Bihao. Hindi na mahalaga kung totoo ang kanyang pagkakakilanlan. Ang ginawa niya ay kahihiyan para sa War God Temple. Hindi ito pwedeng palampasin. Third Elder, kapatid ko sa dugo. Kung kaya niyang talunin si Xiao Jingyan sa isang sagwan. Ibig sabihin, mas malakas siya kay Xiao Jingyan. Kung sasali siya, siguradong matatakot ang mga kaaway. Ano? Isang sagwan lang talo si Xiao Jingyan? Ano ba yan? Biro ba yan? Si Jingyan ay kalahating Martial King na. Sa lakas niya, kahit ang mga elder. Baka hindi nila kayang talunin siya sa isang sagwan. AMM. Nakita ng lahat ng narito kanina. Paano magiging pek yun? Kahit ganun. Mayabang ang ugali niya, walang pakialam sa kabuuan. Hindi siya angkop sa War God Temple. Kung papasok siya, magdudulot lang siya ng kahihiyan. Ikaw, Zhen Bihao, ang ngalang pakialam sa kabuuan. Magagalit ka sa akin? Sumasagot ka na? Magagalit ka sa akin? Ate, ano ba? Makikipaglaban ka pa sa akin? Humingi ka ng tawad sa ate ko. Ano? Hihingi ako ng tawad sa isang 7-star War God? Ha 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 ha. 3 segundo. Ang yabang mo. Akala mo matatalo mo ako? Ayaw mo nang magwala sa War God Temple. Hindi ko pinapansin ang War God Temple. Kung hindi ako inimbita ng ate ko, akala mo papasok ako sa maruming lugar na ito. Kahit anak ka na Marquis Wuan, hindi mo pwedeng hamakin ang War God Temple. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa lahat ng nasa War God Temple. Kung hindi, hindi ka kailanman tatanggapin dito. Elder, huwag magalit. Lintin, huwag kang padalos-dalos. Baka hindi ka na makapasok sa War God Temple. Ang pagdating ko dito ay karangalan para sa War God Temple. Sino man ang mga api sa iyo, dapat magbayad. Hong Yui, tingnan mo kung gaano siya kayabang. Sino ba siya? Wala namang nagawa, nagwawala pa dito. Kung hindi namin siya parurusahan ngayon sa War God Hall, mawawalan kami ng mukha sa iba. Hindi ka pwedeng magmalaki dito sa War God Hall. Kahit gaano ka pa kagaling, hindi ka makakapasok dito. Maganda ang kabataan. Pero kung sa maling paraan mo gagamitin, magdudulot lang ito ng kapahamakan. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Dahil isang talento ka sa paningin ng War God Hall, bibigyan ka pa namin ng pagkakataong magbago. Yechen, akala mo ba dahil may talento ka, makakapasok ka na sa War God Hall? Malayo ka pa. Lumuhod ka na. Mga elder, si Zhen Bihao ay nagpadala sa init ng ulo. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Pakibigyan siya ng pagkakataon. Seryoso siya. Hong Yui, kung ipagpapatuloy mo ang pagtatanggol sa kanya, kasama kang paparusahan. Sino ka ba? Gusto mong parusahan ng ate ko? Mukhang hindi na kailangan ang War God Hall na ito. Gago, anong sinabi mo? Walang hustisya. Hindi makilala ang tama sa mali. Isang grupo lang kayo ng mga basura na nagmamagaling dito. Ang lugar na puno ng katiwalian na ito, karapat-dapat bang tawaging War God Hall? Karapat-dapat bang dumating ang master ng templong ito? Ang lakas ng loob mong insultuhin ang War God Hall. Wala ka bang takot sa batas? Anong sinabi mo? Master ng templo? Ako ang master ng Imperial God Hall na gusto ninyong imbitahan. Lincoln. Huwag kang magsalita ng basta-basta. Kung marinig ito ng master ng Imperial God Hall, malaking gulo ang kahihinatnan nito. Ha 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 ha. Narinig ninyong lahat. Sinasabi niya na siya ang master ng Imperial God Hall. Nakakatawa talaga. Yechen, Yechen. Sa pagsasabi mo nito, wala na makakapagliligtas sa iyo ngayon. Gaano ba katapat si Wuan Hao? Bakit nagkaroon siya ng anak na walang alam sa mundo? Tandang-tanda. Huwag mong husgahan ang tatay ko. Hindi mo karapat-dapat magalit sa War God Hall. Kung magpapakumbaba ka at hihingi ng tawad, may pag-asa ka pang mabuhay. Pero kung magpapanggap kang master ng Imperial God Hall, siguradong kamatayan ang kapalaran mo. Hong Yu, ikaw ang pinagpalang babae na pinalaki ng War God Hall. Ang pag-asa ng Dacia, kailangan mong putulin ang relasyon mo sa kanya.
O baka ka madamay at masunog? Hongyuy, gumising ka na. Ang taong ito, kahit gaano pa kagaling, madadala ka lang niya sa kapahamakan. Ahit harapin pa ang Imperial God Hall. Ako, si Hong Yue, mananatili sa tabi ng aking kapatid sa dugo. Mabuhay o mamatay, magkasama. Ayaw mong magbago ng isip. Ano ang may tutulong nito sa'yo? Habang buhay akong Lincoln. Patay man, sa Lincoln pa rin. Wala akong pagsisisi. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay. Mga ganitong tao lang to. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Bago dumating ang punong pari, kailangan nating siyang hulihin. Ipapasa natin siya sa punong pari para hindi tayo maparusahan. Yi Chen, talaga bang hindi ka magbabago? Ano ang kasalanan ko bilang may-ari ng tindahan? Kung gusto ninyong lumaban, sabay-sabay na kayo. Kayabangan, lumuhod ka. Sino ang mga has na saktan ang punong pari? Papatayin. Ikaw ba ang tagapag-alaga ng punong pari? Ginoong Kinglan, paumanhin sa hindi pagtanggap sa inyo. Ginoong Kinglan, nasaan ang punong pari? Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ninyo alam, Ginoong Kinglan. Ang batang ito ay nangahas na magpanggap bilang punong pari ng templo. Hahabulin namin siya at ipapasa sa punong pari. Ang taong ito ay nangahas na magpanggap bilang punong pari, isang malaking kahihiyan. Dapat siyang parusahan ng templo. Ginoong Kinglan, maupo po kayo. Hintayin ninyo muna. Hulihin muna namin siya bago kayo salubungin. Ginoong Kinglan, patawarin ninyo kami. Ang aking kapatid ay hindi sinasadyang magpanggap bilang punong pari. Pakiusap, patawarin ninyo siya. Patawarin siya? Dapat ba siya? Mamamatay siya ngayon. Gago. Sinong mamamatay? Siyempre, siya. Yi Chen, narito si Ginoong Kinglan. Lumuhod ka. Inglan, sumasaludo sa punong pari. Ikaw. Ano? Siya? Siya ang punong pari? Ginoong Kinglan. Baka nagkakamali kayo. Paano siya magiging punong pari? Kung mang-aasar ka pa sa punong pari, parusahan ka ng kamatayan. Punong pari, paano natin pakikitunguhan ang mga taong ito na hindi iginagalang kayo? Ano pa ang silbi ng lugar na ito na puno ng kabuluhan? Sabihin sa hari ng dakilang siya, buwagin ang templo ng digmaan. Ang seguridad ng hangganan ng dakilang siya ay aming sasagutin. Opo. At ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat maging mandirigma. Tanggalin sila sa tungkulin. Kung hindi maayos ang paghawak, hindi kami mag-aatubiling manghimasok. Punong pari, kahabagan. Kami ay bulag at hindi nakakilala sa inyo. Pakiusap, punong pari, kahabagan po. Impossible. Paano siya maging Panginoon ng templo ng Diyos? Hongyuy, mga artista ba ang mga yan na inarkila mo? Ama ba? Hindi siya si Kinglan. Xiao Jingyan, nababaliw ka na yata. Hinahamon mo pa si Kinglan. Hahaha, hindi ako naniniwala na siya ang Panginoon ng templo ng Diyos. Hindi ako naniniwala. Ito lahat. Hindi ako maloloko nyo. Tama si Jingyan. Hindi pa namin nakikita si Kinglan. Paano natin masisigurong siya nga to? Baka nagpanggap lang yan. Magahangal. Wala na talagang pag-asa. Elder, AME. Hindi ka panipaniwala to. Mythical figure ang Panginoon ng templo ng Diyos. Paano siya magiging ganito kabata? Nakarating na sa Divine Realm ang Panginoon ng templo ng ulan. Ang antas na yan, hindi maabot ng 120 taong gulang. Mga tanga talaga kayo. Paano mo mapatutunayang ikaw ang Panginoon? Bakit ko kailangang patunayan? Mukhang kailangan kong kumilos. Kung hindi mo mapatunayan, hindi ikaw ang Panginoon. Elder, dakpin niyo siya. Kung ikaw nga ang Panginoon, subukan natin ang lakas mo. Inga. Lumuhod. Elder, 5 Emperor Realm. Natalo sa isang sigaw lang?
Siya nga ba talaga? Impossible. Ama, kahabagan. R. Walang saysay ang pagiging matanda kung ganyan ang pag-isip. Magpahina ka na lang. Salamat sa pagpapatawad, Panginoon. Panginoon, kahabagan. Kahabagan. Dinaya mo ang katotohanan para sa sarili mo. Ilang inosente pa ang maaapi dahil sa'yo. Wala na. Ipinadala ni King Lan si Xiaojin yan sa Pia, doon siya namatay sa pagtatrabaho. Tinatawag yon na walang hanggang impyerno. Ayoko pumunta. Panginoon, kahabagan. Ayoko. Dalhin niyo siya. Ikaw na bahala sa natitira. Sandin. Ate, uwi na tayo. Parang panaginip lang. Ikaw pala ang Panginoon ng templo ng Diyos. Panaginip ba to? Naku, bakit hindi mo sinabi agad? Baka hindi nyo matanggap. Kailangan pa itong itago. Huwag malaman ang pangalawa, pangatlo at pangapat na ate. Hintayin natin ang tamang pagkakataon bago sabihin sa kanya. Huwag kang mag-alala, mahigpit ang bibig ko. Magandang araw sa lahat ng mga kaibigang mamamahayag, masaya ako na kayo'y narito sa press conference ng LinkedIn Group. Ngayong araw, ako'y magbibitiw sa posisyon bilang chairman. Si Yechen na ang magpapatuloy. Isang karangalan na matanggap ang tungkod mula sa aking kapatid na babae. Hindi ko sasayangin ang inyong tiwala. Gagawin kong numero 1 grupo sa South Province ang LinkedIn Group. Boss Liu, noong nakaraan, kumalat ang balita mula sa Shen family. Buong probinsya, ipinagbawal ang LinkedIn Group. Ito ba ang dahilan kung bakit kayo nagbitiw bilang chairman? Hindi yon ang dahilan. Sa totoo lang, ang aking nakababatang kapatid na si Yechen, ang tunay niyang pangalan ay LinkedIn. Ang grupo ay ipinangalan at itinatag para sa kanya. Ngayong bumalik na siya, natural lang na ibalik ito sa kanya. Boss Liu, gusto mo bang ang kapatid mo ang humarap sa krisis ng LinkedIn Group? Walang anumang krisis ang LinkedIn Group. At sa hinaharap, makikipagtulungan kami sa mas marami pang malalakas na grupo. Boss Lin, maaari bang ibahagi ang plano? Siyempre, makikipagtulungan kami sa Black Gold Group. Black Gold Group? Yung numero 1 grupo sa buong mundo? Tama. Huwag kang magsalita ng ganyan, magkakaproblema kung kumalat. Huwag kang mag-alala, kontrolado ang lahat. Ang galing, ang galing. Ang galing mong magsinungaling, hindi ko kayang pantayan. Yan ang anak ng Chu family mula sa South Province. Bakit siya nandito? Yang Master Tzu, ano ang ibig sabihin na sinabi ninyo? Liu Zi, matagal na tayong hindi nakita. Ganoon ka pa rin kaganda. Sumingshe, ano ang ginagawa mo dito? Bilang dating kaklase, hindi mo ba ako welcome? O natatakot kang mabuko ang kasinungalingan mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ito ay press conference ng LinkedIn Group. Lumabas ka na. Ang bilis mong magpaalis sa akin. Nag-aalala ka ba? Ano ba to? Baka may sikreto kang itinatago? Tapos na ang press conference ngayong araw. Umuwi na kayo. Boss Liu, kung alis ka, magiging kilalang-kilala ka sa industriya sa masamang paan. Sumingshe, ano ba talaga ang gusto mo? Kumaya ka lang maging girlfriend ko, hindi ko ibubulgar. At tutulungan pa kita na makipagtulungan sa Black Gold Empire. Ano sa tingin mo? Kilala mo ba ang mga tao sa Black Gold Empire? Tingnan mo kung ano ito, ang buhay o kamatayan ng Linky Group. Nasa isip mo na lang. Nakuha ko na ang balita. Ang War God Hall ay binuwag dahil sa pag-alipusta sa Imperial God Hall. Ang 7-star War God na titulo ng ate mo ay wala na. Hindi ka na niya matutulungan. Hahaha. Ano ang sinasabi mo? Ang Black Gold Empire ay nasa ilalim ng control ng Imperial God Hall. Kaya kung gusto mong mabuhay ang Linkin Group, dapat kang makinig sa akin. Ang pakikipagtulungan ng Black Gold Empire sa pamilya mo, Su. Paano ko hindi alam? Katawa-tawa. Kailangan pa bang pumaya ka kung kanino makikipagtulungan ang Black Gold Empire? Tama ka. Ang Black Gold Empire, kung kanino makikipagtulungan, ako ang magdedesisyon. Hahaha, Liu Zi, ang kapatid mong ito ay talagang nakakatawa. May sira ba sa utak?
LinkedIn, huwag kang magsalita ng basta-basta. Totoo ang sinasabi ko. Akala mo, sino ka ba? Tagapagtatag ng Black Gold Empire o Panginoon ng Imperial God Hall? Pareho. Dahil kay Liu Zi, ipagpapalagay ko na lang na may sakit ka sa utak. Hindi kita papansinin. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, maniwala ka ba na pwede kong gawing tuluyang magsara ang Linking Group? Talagang hindi ako naniniwala. Sage. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Maniwala ka ba na pwede kong gawing tuluyang magbangkarote ang pamilya mo, Su? Hahaha, ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig ng malinaw. Hindi ko na ulitin ang sinabi ko. Anong karapatan mo para magyabang sa hapgo? Ang Linking Group sa pinakamataas ay isang first-year group lang sa Sioux City. Malayo sa pamilya namin, Chu. Lalo pat may tulong ako mula sa Black Gold Empire. Isang salita lang, pwede kong muling ipagbawal ang Linking Group at tuluyang mawala. LinkedIn, huwag kang padalos-dalos. Jing, kakalabas lang ng LinkedIn group sa pagbabawal. Kung mababawalan ulit, talagang tapos na. Liu Zi, mabuti at alam mo. Pinakamabuti, ipaunawa mo sa kapatid mo ang katotohanan. Chu Mingxie, alam mong hindi kita gusto. Pwede bang hayaan mo na ako? Hindi. Kahit hindi mo ako gawing girlfriend, okay lang. Basta makasama mo ako ng isang gabi, maayos ang lahat. Ikaw, Yilal, binabalak mo ang ate ko. Gusto mo bang mamatay? LinkedIn, nababaliw ka na ba? Ang daming reporters. Kung mananakit ka at ma-expose, masisira ang imahe mo. Ang nakakasira ng imahe ay itong lalaking ito. Bastos, hinampas mo ako. Kung hindi ka luluhod sa harap ng lahat at magmamakaawa sa akin ngayon, talagang hindi kita palalampasin. Ako ang hindi magpapalampas sa'yo. Aray, Naku, totoo ba ito? Hindi ka panipaniwala. malaking balita ito. Nga, Magsulat ka ng balita, ilabas agad ang unang bersyon ng ulat. LinkedIn, huwag nang manakit pa. Ate, sino mang maglakas loob na manakit sa'yo, pagsisisihan niya yon. Mula pa sa sinapupunan. Mabuti, mabuti. Liu Zi, dahil ang Linking Group mismo ang naghahanap ng kapahamakan. Tutulungan ko kayong matupad iyon. Hoy, mag-utos ka agad na ipagbawal ang Linksy Group. Sino mang makipagtulungan sa Linksy Group, pananagutan niya ang mga kahihinatnan. Kung ipagbabawal muli ang LinkedIn group, tapos na ang lahat. Ate, okay lang. Nandito ako, hindi ipagbabawal ang Linking Group. Ang ipagbabawal ay ang batang Su. Tingnan natin kung hanggang kailan ka pa matigas ang ulo. Boss Liu, may problema. Ang mga kumpanyang kakapirma lang ulit sa atin ng kontrata. Tumawag na naman para kanselahin ang pakikipagtulungan. Alam ko na. Boss Ma, hindi ba't napagkasunduan nating magpatuloy ang pakikipagtulungan? Nakasagutan ninyo ang pamilya Su. Kung makikipagtulungan ang aming kumpanya sa inyo, hindi ba't lalabanan namin ang pamilya Su? Boss Chen, Boss Liu, ipagbabawal ng pamilya Su ang pakikipagtulungan sa inyo. Wala kaming magagawa, pasensya na. Huwag nang mag-aksaya ng lakas. Sinabi na ng pamilya Su. Wala nang maglalakas loob na makipagtulungan sa Linking Group. Bata, kung luluhod ka lang at magmamakaawa sa akin ng 3 bises. At paglingkuran ako ni Linkin, maaari kong isipin na bigyan kayo ng isang pagkakataon. Ginoong Su, kanina, mali ang kapatid ko. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pakiusap, maging mabait ka at bigyan siya ng isang pagkakataon. Paluhurin mo siya at humingi ng tawad. Ate, huwag kang humingi ng tawad sa kanya, paluluhurin ko siya para humingi ng tawad sa'yo. At ang mga kontratistang lumabag sa kontrata. Paluhurin ko rin sila para humingi ng tawad sa'yo. Hahaha, talagang malaki ang bunganga ng palaka. Halika. Tingnan natin kung paano mo ako paluluhurin para humingi ng tawad sa iyo. 1 minuto, gusto kong mabangkarote ang pamilya Su at sa loob ng 5 minuto. Gusto kitang makita sa harap ko. 1 minuto pa mabangkarote ang pamilya Su. Talagang may sakit ka sa utak. Liu Zi, hindi mo pa siya ipinapadala sa ospital para magpatingin. Ang pamilya Chu at ang Black Gold Empire ay may strategic cooperation. Gusto ng Linking Group na makipagkompetensya sa pamilya Chu. Nangangahap ka ba? Huwag nang magitin ang pagpapabangkarote sa pamilya Chu sa loob ng 1 minuto. Ito ay pangkasang isip lamang. Ang LinkedIn at pamilya Su, hindi natin kayang makipag-away. Huwag kang mag-alala. Kahit magsakripisyo ang ate, hindi kanya pababayaan. Huwag kang mag-alala, ate. Maghintay ka na lang at panoorin ang palabas. Batang lalaki, binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil hindi mo ito pinahalagahan. Huwag mong pagsisihan. Ang strategic agreement na hawak mo sa Black Gold Empire. Hindi naman napirmahan o natatakan. Sinong tinatakot mo? Hindi pa napipirmahan o natatakan. Mangyayari din yan sa tamang panahon. Kung wala ang pirma at tatak ko, ito ay magiging basura lamang magpakailanman. Pumirma ka at magtatak. Pumirma ka at magtatak. Seryoso ka bang nag-isip na ikaw ang presidente ng Black Gold Empire? Hindi ba? Malalaman mo rin agad. Hinahangaan ko talaga ang tapang mo. Pero parang tapos na ang 1 minuto. Bakit hindi pa nababangkarote ang pamilya Chu? Ngayon na. Anong klaseng tao ang kinainisan mo? Anak, nabangkarote na ang pamilya Chu. Apos na. Impossible. Impossible. Siguradong pagkakataon lang ito. Imposibleng dahil sa iyo. Nabangkarot na talaga ang pamilya Tsu. LinkedIn, ano ba talaga ang nangyari? Sinabi ko na. Ako ang tagapagtatag ng Black Gold Empire. Ako ang Panginoon ng Imperial Temple.
Nagsisinungaling ka. Magagalit na talaga ako. Hindi ako nagsisinungaling. Impossible. Hindi ka maaring maging Panginoon ng Imperial Temple. Kung totoo ito, paano naging ganito lang ang kapangyarihan ng Linkin Group? Ang Linkin Group ay magiging numero 1 grupo sa Daxia. Paano ba ito? Hindi ako naniniwala. Sinabi ng CE ng Black Gold Empire na si Meg. Ginoong Mike, ako si Tsu Mingshi ng pamilya Tsu. Si Meg, CE ng Black Gold Empire, ay nakita ang Panginoon. Ginoong Mike, siya ba talaga ang Panginoon ng Imperial Temple? Tagapagtatag ng Black Gold Empire, lumuhod. Panginoon, mag-utos ka. Sabihin sa mga partner na lumabag sa kontrata sa Linkin Group. Kung hindi ka makakarating dito sa loob ng 3 minuto, magmamakaawa ka sa kapatid ko at humingi ng tawad. Opo, Lincoln. Ikaw ba talaga ang pinuno ng Divine Temple? Ate, pasensya na, tinago ko ang tunay kong pagkatao. Ang sama mo naman, nag-alala ako ng matagal nang walang dahilan. Kasalanan ko, babawi ako. ama ng tindahan, patawarin mo ako. Bulag ang mga mata ko. Pakiusap, ituring mo na lang akong hangin at palayain mo na. Magmano ka sa kapatid ko at humingi ng tawad. LinkedIn, ika ang bahala dito. Itapon mo siya sa labas. Baliin ang 2 binti. Ama ng tindahan, Boss Liu, patawarin mo ako. Boss Liu, mahabagin ka. Hindi na ako ulit. Boss Liu, pakiusap. Itaas mo ang kamay mo at patawarin mo ako. Boss Liu, kami ang nagkamali. Hindi dapat naming sinunod ang mga salita ng pamilya Su. Patawarin mo kami. Basta hindi na kayo ulit ng ganitong mga bagay sa hinaharap. Maaari pa rin tayong magpatuloy sa pakikipagtulungan. Maraming salamat, Boss Liu. Maraming salamat, Boss Liu. Ang Linkin Group ay ipapatuloy mong pamahalaan. Papayuhan kita ni Meke. Gawin nating pangunahing grupo sa Great Sia ang Linkin Group. Ibinigay ko na sa iyo ang LinkedIn group. Ate, ano ang iyo at akin? Ang akin na iyo, palaging magiging iyo. Ang akin ay palaging magiging iyo rin. Mike, kung ano ang susunod na gagawin, kausapin mo na lang ang kapatid ko. Tapos na alisan. Kung sino mang grupo ang maglalaban, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Diretso na lang patayin. Opo. Bukod dito, isil ang mga balita sa press conference. Sino ang maglalakas loob magulat? Pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Opo. Opo. Hindi ko naasahan na makikita kita pagkatapos ng 15 taon. Ikaw pala ang pinuno ng Divine Temple na kinatatakutan ng lahat. Ang galing ng kapatid ko. Sakto lang, sakto lang. Kanina mo sinabing babawi ka sa akin. Paano mo balak bumawi? Ito, hindi ko pa naisip. Kung ganito, hindi na ako magpapakumbaba. Ate, bakit ka nandito? Tungkol sa nangyari sa hotel, nalaman ko na kung sino ang lalaking iyon. Sino ang gago? Papatayin ko talaga siya. Tingnan mo na lang. Ate, totoo ba ito? Hindi mo ba nakita mismo? Ang taong lumabas sa hotel sa larawan ay si Yechen. Ang ganda. Ibig sabihin, alam na ni Linkin ang bagay na ito ng matagal na. Hindi lang niya sinabi. Siguro natatakot siyang sabihin, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon mo. Huwag kang magmadali, subukan mo muna siya. Ate, ang sama mo naman. Sige, alam ko na. Mukhang nagbabago na ang kapalaran ko. Ano nang masayang nangyari? May isang malaking direktor ang gustong makipagkita sa akin, gawin akong bida. Makakapag-artista na ulit ako, sige na, mag-aayos lang ako. Sis, saan ka pupunta? Makikipagkita sa isang malaking direktor. Congrats, sis. Makakapag-artista ka na ulit. Pagdating sa pag-arte, mas magaling ka kaysa sa akin. Ano nang ibig mong sabihin? Alam mo naman kung ano ang masamang ginawa mo. Sarah, samahan mo akong makipagkita sa direktor. Baka bigyan ka ng papel bilang leading man. Pwede tayong maging magkasintahan sa pelikula, halika na. Sige na nga. Derek Zhang, maraming salamat sa pagkataong ibinigay ninyo kay King Cheng na makapag-artista ulit. Inom ako para sa inyo. Maganda ang tingin ko kay King Cheng. Hindi lang maganda. Magaling din umarte, pagdating niya. Gusto ko pang makipag-usap ng masinsinan tungkol sa script. Sana ay gabayan ninyo siya, Direk. Kumusta po, Direk Zhang? Pasensya na po sa paghihintay.
King Cheng, umupo ka sa tabi ni Derek Zhang. Dapat mong samahan si Derek Zhang ngayon, sa gabay ni Derek. Walang hanggan ang kinabukasan mo. Yechen, bakit ka ganyan? Hindi marunong rumespeto. Umalis ka na diyan. Salamat, Direk Zhang, sa magandang pagkakataon para kay King Cheng. Iinom ako para sa inyo. Sino ito? Ako ang boyfriend ni King Cheng, si Yechen. Ha? Mukhang totoo pala ang balita noong nakaraan. Ikaw pala ang boyfriend ni King Cheng na pinag-usapan. Maaari bang malaman kung sino ang pamilya mo? Hindi ako galing sa mayaman, ordinaryong tao lang. Isang ordinaryong tao ang naglakas loob na makipagrelasyon kay King Cheng. Ay. Ano nang ibig mong sabihin? Alam mo ba kung ilang mayayaman ang interesado kay King Cheng? Kaya kanilang durugin ng walang kahirap-hirap. Mas mabuti pang umalis ka na. Kasama sa mga interesado kay King Cheng. Ang mga direktor tulad ni Direk Zhang, di ba? Anong ibig mong sabihin, Director Zhang? Huwag kang magalit. Mahirap lang ang pagkakataon ni Chen King Cheng na makabalik. Anong ginagawa mo? Wala kang kinalaman dito, lumabas ka na. Bakit ako lalabas? May tinatago ba rito? Ano ang masasabi mo, Director Zhang? Hanggang dito na lang tayo ngayon. Pag-isipan ko muna ang tungkol sa papel bilang bida para kay Lina Lingwan. Huwag naman, Director Zhang. Sobrang sinseridad ni King Cheng. Huminahon ka, ayusin ko ito, siguradong masisiyahan ka. King Cheng, alam mo ba kung gaano kahirap ang pagkakataong ito? Ang papel na bida ngayon ay para sa malaking pelikula ni Director Zhang. Maraming tao ang nagpupumili, gumagawa ng paraan, ngunit hindi siguradong maging bida. Ngayon, si Director Zhang ang lumapit sa iyo. Kailangan mong ipakita ang sinseridad. Anong klaseng sinseridad kailangan? Huwag kang makunwaring hindi mo alam. Unang araw mo ba sa industriyang ito? Kailangan pa bang turuan kita? Lina, sinabi ko na, mas gugustuhin kong walang mapasukan. Kaysa gawin ang ganoong bagay. Ikaw lang ang mabait, kung gusto mong umangat dito. Kailangan mong handang magsakripisyo. Iyan ang katotohanan. Ulitin ko, hindi ko ibebenta ang sarili ko. Bakit hindi mo maintindihan? Sino ang nagsabing walang mapasukan si King Cheng kung hindi niya gagawin ito? AMM, sa tono mo, mukhang may makukuha kang proyekto para sa kanya. Akala ko may kakayahan ka. Puro salita lang pala. King Cheng, anong klase ng paningin mo? Kasama ang ganitong klaseng tao, sa kalagayan mo. Sumang-ayon ka lang sa paghahangad ng isang mayamang binata. Makakakuha ka ng walang katapusang resources. Bakit mo sayangin ang kabataan sa ganitong tao? Kahit hindi na ako makapagpelikula habang buhay. Hindi ako magsisisi na kasama si Linkin. Tungkol naman sa papel bilang bida. Hanap ka ng iba. King Cheng, wala ka ng pag-asa. Sa industriyang ito, wala pang artista ang nangahas sa hap ko. Kapag nag-utos ako, walang tatanggap sa iyo. Esensya na, Director Zhang, bata pa si King Cheng. Hindi nakatatama ng salita. Patawarin mo siya. AME. King Cheng, huwag kang magpasaway. Kung magpapatuloy ka, wala kang kinabukasan. Lina. Ulitin ko, o kailang kung magpelikula ako. Pero ang mga kalokohan hindi mangyayari. Anong kalokohan? Binibigyan kita ng pagkakataon. Isang magandang lugar para sa sining. Ginawa mong basurahan ng basura tulad mo. Ano ang sinasabi mo? Mga basurang tulad mo ay hindi dapat dumihan ang sining ng pelikula. Ano ang karapatan mong makipag-usap sa akin? Sino ka ba? Sino ako? Malalaman mo rin agad. Sabihin sa lahat ng kumpanyang pelikula na i-blacklist si Sam Cheng. Sino bang makipagtulungan sa kanya? Ay direktang babagsak. At sabihin kay Cameron sa loob ng isang buwan. Wah, ng script para sa pelikula na may bida mula sa Grazia. Kung hindi niya magawa, panagutan niya. Dahil dito sa bansa, puno ng basura. Pupunta na lang tayo sa Hollywood para maglaro. Ay blacklist ako sa Hollywood? Pinapatawa mo ako. Yechen, huwag mong isipin na dahil malakas ka, makakaya mo na ang lahat. Sa Hollywood, hanggang langit ang kayabangan. King Cheng, ikaw lang ang ganoon ka-innocent. Naniniwala ka sa kanya, nadadala sa mga magagandang salita niya. Gusto ko. Tumawa ka sa sandaling panahon, hindi ka na makakatawa. Sa posisyon ko sa industriya ng pelikula ng Grazia, sila ang magmamakaawa sa akin para mag-shoot ako para sa kanila. Tama, ang pangalang Director Zhang, ang pinakamagandang brand. Sino ang maglalakas loob na galitin si Director Zhang? Maliban na lang kung sira ulo. Gusto ka lang pagkakitaan ng mga kumpanyang iyon, kaya may halaga ka. Pero kaya kong pabagsakin ang mga kumpanya nila. Sa tingin mo, pipiliin ka ba nila o ang kumpanya nila? Ihahayag ko ang salita ko ngayon. Kung hindi ako mapaglingkuran ng maayos ni King Cheng, hindi ito matatapos. Matandang lalaki, pinipilit mo akong gumawa ng aksyon. Hinampas mo ako, papatayin kita. Hoy, Boss Jiang, Zhang Cheng,
Na-blacklist ka na. Kinakansela ang pakikipagtulungan natin. I blacklist si Boss Jiang. Zhang Cheng, kinakansela ang pakikipagtulungan natin. Nakagalit mo ang taong hindi mo dapat galitin. Na-blacklist ka na sa buong internet. Mag-ingat ka na lang. Boss Wang ako. Director Zhang, ano po ang nangyari sa inyo? Na-blacklist po ba kayo? Ano ka ba? Paano ma-blacklist si Director Zhang? Director Zhang, bakit niyo po ako hinahampas? Ginoong Lin, bulag ako at hindi kita nakilala. Pakiusap, maging mabait kayo. Huwag niyo po akong i-blacklist. Na-blacklist nga talaga si Director Zhang. Mas gusto ko pa rin yung dating asta mong matapang. Ginoong Ling, pakiusap, kahabagan ninyo ako. Hindi na ako ulit. Kung ma-blacklist ako, talagang wala na akong pupuntahan. Anong kinalaman ko kung wala kang pupuntahan? Dahil yan sa sarili mong kasalanan. Kincheng, tara na. Maghintay ka lang, hahanapin ka ni Cameron para mag-shoot sa Hollywood. King Cheng, gusto kong sumama sa'yo para abutin ang pangarap sa Hollywood. Umalis ka. King Cheng, kanina ako ang may mali. Hindi ba para sa ikabubuti mo rin naman yon? Para sa ikabubuti ko, ibebenta mo ang katawan ko. Tapos na ang kontrata natin, lumayo ka sa akin. Linkin, talaga bang makakapag-shoot ako sa Hollywood? Siyempre, siguradong gagawa si Cameron ng script na bagay sa'yo. Maghintay ka lang ng maayos. Bakit mo ako hinalikan? Hindi ba pwedeng halikan kita? Hindi, kailangan kitang halikan pabalik. Ayoko. Kuripot. Sino ba kasalanan ko pinasok? Alam kong ikaw ang nasa hotel room noon. Hindi mo pa sinabi, pinahirapan mo ako ng matagal. Alam mo na pala yon. Bilang parusa, samahan mo akong mag-shopping hanggang sa masiyahan ako. Lincoln, sagipin mo ako. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Maglingkod ka pa rin sa organisasyon. O mamamatay ka, syempre. Bago ka mamatay, huwag nating sayangin ang magandang katawan mo. Hayaan muna nating sila ang mag-enjoy. Payo ko, pakawalan mo ako, kung darating ang kapatid ko. Siguradong mamamatay ka. Nasa bingit ka na ng kamatayan, nananakot ka pa. Ang kapatid ko, kayang patayin ang isang martial empero sa isang saglit. Malayo ang kakayahan mo sa kanya, kung pakakawalan mo ako ngayon. Dahil sa dating pagkakaibigan natin, makakaligtas ka pa. Hahaha, tinatakot mo ba ako? Ako si Yezon, ilang dekada na namamayagpag sa mundo, anong takot ko? Noong siyam na bansa ang umatake sa akin, nakatakas pa rin ako. Kung may baya ka, patayin mo ako. Matigas ang ulo. Kung hindi ka magsisisi, huwag kang magalit kung wala akong awa. Ibaba mo siya, hayaan mong mag-enjoy. Huwag. Sino ka? Imperial Divine Hall. Wala akong away sa Imperial Divine Hall. Bakit kayo umata? Third yung laddie, okay ka lang ba? Okay lang. Salamat, Lord Kinglan. Minyang. May koneksyon ka rin sa Imperial Divine Hall. Yezon, kung gagalawin mo ako, third sister, parusahan ka ng kamatayan. Maligayang pagdating, Panginoon ng Templo. Panginoon ng Templo. Panginoon ng Templo ng mga Diyos. Okay lang ako. LinkedIn, ikaw pala ang Panginoon ng Templo ng mga Diyos. Paumanhin, third sister. Dapat mas maaga kong sinabi sa'yo ang totoo kong pagkatao. Kung hindi, hindi ka sana nasaktan. Kasalanan ko ito. Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. Bawat sugat na iniwan mo sa aking third sister. Babayaran mo ng 10,000 beses. Panginoon ng Templo, kahabagan. Hindi ko alam na kapatid mo siya. Kung alam ko lang, ituturing ko siyang Rina. Huli na ang pagmamakaawa. Kinglan, sa'yo na siya. Huwag mo siyang patayin ng madali. Opo. Panginoon ng Templo, kahabagan. Alis na tayo. Mga Diyos, makinig. Patayin ang lahat. Third sister, okay ka lang ba? Okay lang ako. Buti na lang maagang dumating si King. Malubha ang sugat ni third sister. Umuwi muna tayo para gamutin siya. Sige, gamutin mo siya. Pero walang ibang gagawin, ha? Fourth sister, ano ka ba? Hahaha.